Sa isang tahimik at mahamag na kagubatan, isang lalaking manlalakbay, si Ginkgo, ang naglalakad sa isang makipot na daan. Ang paligid niya ay puno ng kaluskos ng dahon at huni ng ibon. Humitit siya ng sigarilyo at dahan-daang ibinuga ang usok, habang maingat niyang inoobserbahan ang kapaligiran. Habang naglalakad, nag-iisip siya tungkol sa mushi, mga nilalang na hindi hayop, hindi halaman, at hindi rin Diyos. Hindi sila mabuti o masama. Sila ay basta na lang, nandyan. Sa loob ng isang maliit at medyo madilim na bahay, isang batang lalaki na nagngangalang Shinra ang nakaupo sa kanyang lamesa. May hawak siyang brush na nilulubog sa isang tinta. Habang iginuguhit niya ang brush sa papel, may kakaibang nangyayari, ang tinta ay gumagalaw mag-isa, bumubuo ng mga mahiwagang hugis na tila nabubuhay. Noong nabubuhay ang kanyang lola, hindi niya mapigil ang mag-alala. Lumapit siya kay Shinra at tinanong kung naririnig niya ulit ang mga misteryosong boses na dati na niyang binabanggit. May halong pag-aalala ang kanyang boses. Huminto si Shinra sandali bago tumango. Inamin niyang nandyan pa rin ang mga tinig, bumubulong mula mismo sa tinta. Napalunok siya at mas hinigpitan ng hawak sa kanyang brush. Halata sa kanya ang kaba. Kinagabihan, napansin ni Ginkgo ang isang kakaibang presensya, isang multo ng isang batang babae. Ginamit niya ang kanyang mushi pin at usok ng kanyang sigarilyo, na isa ring mushi, upang pansamantalang pakalmayin ito, at doon niya natuklasan na may hawak itong basag na berdeng tasa. Sinabi ng mushi na si Ginkgo ay trespassing sa bahay nito. Dahil dito, napagtanto niyang ang multo ay walang iba kundi ang kaluluwa ni Renzo, ang yumaong lola ni Shinra. Kinabukasan, ipinaliwanag ni Ginkgo kay Shinra ang nangyari kay Renzo. Napasama siya sa isang bihirang pangyayari na tinatawag na Mushi Banquet, isang seremonya kung saan ang mushi ay nagpapanggap na tao at inaanyayahan ng isang mortal upang makisalo sa kanila. Kapag ininom ng bisita ang buong tasa ng alak, nawawala ang kanyang katauhan at tuluyan siyang nagiging bahagi ng mundo ng mushi. Ngunit bago matapos ang inumin ni Renzo, isang uwak ang humadlang sa seremonya. Dahil dito, ang kanyang diwa ay nahati sa dalawa, ang kalahati ay nanatili sa mundo ng mushi, habang ang isa ay bumalik sa pisikal na mundo. Kahit pumanaw na ang katawan ni Renzo 4 na taon na ang nakalipas, nananatili pa rin ang kanyang mushi na anyo, nagmamasid kay Shinra. May paraan upang tuluyang makita ni Shinra si Renzo, kailangan niyang maging ganap na mushi. Hindi na siya muling magiging tao, pero magiging buo siya sa anyo niya ngayon. Nang marinig ito, agad siyang pumayag. Upang maisakatuparan ito, kailangang iguhit ni Shinra ang berdeng tasa na ininuman ni Renzo noon. Ginamit niya ang kanyang imahinasyon upang muling buhayin ito. Nang matapos, naghiwalay sa dalawa ang guhit, naging isang aktwal na tasa, eksaktong tulad ng nauna. Nang ininom ni Renzo ang alak, noon lang siya muling nakita ni Shinra, at laking gulat niya na mukha siyang isang batang babae. Hinimok ni Ginkgo si Shinra na uminom din. Pagdampi ng alak sa kanyang bibig, bigla siyang nakakita ng alaala, ang Mushi Banquet na dinaluhan ni Renzo. Sa pangitaing ito, ipinaliwanag ng Mushi kay Renzo na ang ininom niyang alak ay cookie, isang mahiwagang likido mula sa ilog ng liwanag na umiiral mula pa noong simula ng buhay. Pinili nila si Renzo dahil balang araw, magkakaroon siya ng isang apo na may pambihirang kakayahan, si Shinra. Kailangan nilang tiyakin na iingatan niya ito. Habang bumabalik si Shinra sa kasalukuyan, napansin niyang tumutulo ang kanyang luha. Ramdam niya ang lungkot ni Renzo noon. Sa gulat ng lahat, biglang nagumapaw ang tasa ng cookie at tumapon sa lupa, agad na nagpapalago ng lumot at halaman sa paligid. Kinabukasan, handa nang umalis si Ginkgo. Nagpakita sa kanya si Renzo at nagtanong kung magpapatuloy pa siya sa kanyang paglalakbay. Sinabi rin niyang kung sakaling hindi, dapat siyang bumisita minsan, dahil malamang ay malungkot si Shinra mag-isa. Ngumiti si Ginkgo at sinabing magiging maayos si Shinra, dahil may kasama na siyang nagbabantay sa kanya. Si Soy, ang bunso sa isang kilalang pamilya, ay nagkaroon ng kakaibang sakit 6 na buwan na ang nakalipas. Nagkaroon siya ng matinding sensitibidad sa liwanag, ngunit walang doktor ang makahanap ng lunas. Dahil dito, ipinaalaga siya sa isang pamilya ng mga lingkod at ikinulong sa isang madilim na imbakan upang maprotektahan ang kanyang mga mata. Isang araw, dumalaw ang batang si Vicky, ang tanging dumadalaw kay Soy. Dito, isiniwalat ni Soy ang kanyang sikreto, hindi lang basta sakit ang kanyang kondisyon. Mayroong mushi sa kanyang mga mata, at natutunan niyang isara ang kanyang pangalawang talukap upang makakita ng kumpletong kadiliman. Sa mundo ng Mushishi, mayroong 2 talukap ng mata. Sa gitna ng 2 talukap, doon nakatira ang mga mushi. At tinuruan ni Soy si Vicky makita ang mga mushi. Nakakakita si Vicky kahit nakapikit ang kanyang mga mata ngunit ang nakikita lang niya ay mga mushi. Kaya tuwing gusto makakita ng pitch darkness ni Soy, ay isasarado niya ang kanyang pangalawang talukap at naglalagay siya ng blindfold para wala talaga siyang makita. Sa sobrang tagal ng nasa total darkness and paningin ni Soy, unti-unti siyang nakakita ng liwanag hanggang may nakita siyang isang ilog ng liwanag. Kasama sa liwanag umagos ang maliliit na mushi na kumikislap. At dahil sa mga liwanag na iyon ay di siya nahihirapan kumilos sa dilim.
Tuwing sinusubukan niyang lumapit sa ilog ng liwanag, may isang lalaki ang lumilitaw upang pigilan siya. Araw-araw, bumabalik si Vicky upang makipaglaro kay Soy sa loob ng madilim na imbakan. Dito, ligtas silang magkasama, malayo sa liwanag ng araw. Ngunit nag-aalala ang ina ni Vicky, baka mahawa siya sa sakit ni Soy. Isang umaga, nagising si Vicky at biglang hindi na rin makatingin sa liwanag. Napilitan ng kanyang ina na putulin ang kanilang pagkikita. Nang marinig ito ni Soy, hindi niya napigil ang malungkot. Habang umiiyak, unti-unting lumubog ang kanyang diwa sa ilog ng liwanag. Sa bahay ni Vicky, dumating si Ginko, isang mushishi o mushi master, at pinagaling ang bata. Matapos ang gamutan, bumalik ang kanyang paningin. Ipinaliwanag ni Ginko na ang mushi sa kanyang mata ay isang bagong silang na Monokoyami na mabilis dumami sa dilim. Dahil hindi siya nagtagal sa kadiliman, madaling naalis ang mushi. Ngunit iba ang kaso ni Soy, matagal na siyang nakakulong sa dilim, kaya mas mahirap siyang gamutin. Gabi na nang pumunta si Ginko sa imbakan upang tingnan ang lagay ni Soy. Sa pagbukas ng pinto, natuklasan ni Ginko na lumubog na si Soy sa ilog ng liwanag at permanente nang nawala ang kanyang mga mata. Dinala niya si Soy sa labas ng imbakan. Inutusan ni Ginko na tumayo siya sa ilalim ng buwan at sinabihan na idilat ang kanyang mata habang nakapikit pa rin ang pangalawang talukap. Dahil dito, naakit ng liwanag ng buwan ang mga mushi sa loob ng kanyang katawan. Unti-unting lumabas ang liquid mushi mula sa kanyang mga mata, nakita ni Ginko ang mushi at sinabi niya kay Soy na isara na niya ang mata neto. Habang bumabalik sa loob ang likido, nasalo ito ni Ginko at nahuli ang isang mushi na mukhang centipede at namatay. Alam niyang hindi na maibabalik ang tunay na mga mata ni Soy. Kaya kinuha ni Ginko ang kanyang sariling peking mata na gawa sa salamin, at nilagyan ito ng likido na lumabas sa mata ni Soy. Matapos ay inilagay niya sa kaliwang mata ni Soy. Sa sandaling lumapat ito sa kanya, sumiklab ang isang haligi ng liwanag. At sa unang pagkakataon matapos ang 6 na buwan, nakakita ulit si Soy. At nagpatuloy ulit si Ginko sa kanyang paglalakbay para mag-research ng mga mushi. Sa isang liblib na nayon sa gitna ng nagnenyebeng kabundukan, dumating si Ginko matapos makatanggap ng mensahe mula sa pinuno ng nayon, si Shirasawa. Nagkaroon ng misteryosong karamdaman ang mga residente, unti-unting nawawala ang kanilang pandinig. Habang nag-iinspeksyon, napansin ni Ginko ang kakaibang katahimikan sa paligid. Hindi ito ordinaryong sakit. Sa pamamagitan ng mainit na tubig at asin, tinanggal niya ang onmushi, isang mushi na parang snail o suso na sumisipsip ng tunog mula sa mga tainga ng tao. Matapos malunasan ang mga residente, dinala ni Shirasawa si Ginko sa kanyang apo, Maho, na may mas kakaibang sintomas. Sa halip na mawalan ng pandinig, patuloy siyang nakaririnig ng isang nakakabinging ingay, hindi ito napipigilan kahit takpan niya ang kanyang mga tainga. Ngunit isang araw, lihim na narinig ni Nagi, hindi ito gawa ng onmushi, isa itong mas bihirang nilalang, ang amushi. Habang sinusuri si Maho, isinalaysay ni Ginko ang isang madilim na alamat na kung sino mang mahawahan ng amushi ay walang lunas, at kapag natapos ang taglamig, tuluyan silang mamamatay. Sa pamamagitan ng isang espesyal na usok, pansamantalang pinahina ni Ginko ang tunog sa paligid. Sa unang pagkakataon, narinig ni Maho ang tinig ng ibang tao. Ikinwento ni Maho na lumalaki ang kanyang mga sungay tuwing tinatakpan niya ang kanyang tainga, isang bagay na palaging ginagawa ng kanyang yumaong ina. Ayon kay Shirasawa, bago namatay ang ina ni Maho, tumigil siya sa pagkarinig ng kahit ano. Kinabukasan, habang naglalakad sa nyebe, biglang nawala si Maho. Habang bumibigat ang pag-ulan ng nyebe, nagsimulang hanapin siya ni Ginko. Sa isang malalim na kuweba sa bundok, natagpuan niya si Maho, naghihintay na huminto ang nyebe. Ngunit sa kanyang pagpasok, naging lubos ang katahimikan, hindi na niya marinig ang kahit anong ingay. Napaligiran si Ginko ng mga onmushi sa loob ng kuweba, tahimik ngunit mapanganib na mga nilalang na sinusubukang pumasok sa kanyang mga tainga. Upang mapigilan ito, hinayaan niyang pumasok ang isang onmushi sa kanyang tainga. Sa sandaling iyon, isang malakas na ugong ang pumuno sa kanyang isipan. Inutusan ni Ginko si Maho na ilagay ang kanyang mga kamay sa kanyang tainga. Sa isang iglap, sumabog ang amushi mula sa kanyang ulo, natahimik si Maho, hindi dahil sa kawalan ng tunog, kundi dahil sa unang pagkakataon, wala na siyang naririnig na ingay na hindi niya maunawaan. Matapos ang insidente, ipinaliwanag ni Ginko na hindi sinusubukan ng ina ni Maho na pigilan ang tunog sa pamamagitan ng pagtatakip ng tainga. Sa halip, sinusubukan niyang pakinggan ang tunog ng sariling katawan, isang paraan upang mapuksa ang amushi. Dahil ang amushi ay isang parasite, hindi nito kayang tiisin ang ingay mula mismo sa loob ng katawan ng host. Kung hindi ito tuluyang maalis, pwedeng kusa itong madudurog o manghihina ang host hanggang sa mamatay.
Sinubukan ni Maho ang paraan ng kanyang ina, tinalasan niya ang pandinig upang marinig ang ingay ng kanyang sariling katawan. Sa sandaling iyon, nawasak ang amushi sa loob niya, at nalagas ang kanyang mga sungay. Bilang bayad sa kanyang serbisyo, kinuha ni Ginko ang mga nalagas na sungay ni Maho. Ngunit sa halip na kunin lahat, dalawa ang iniwan niya, isang paalala ng kanilang pinagdaanan. Habang lumalayo si Ginko, unti-unting bumalik ang tunog sa nayon. Sa wakas, hindi na nakakahon sa katahimikan si Maho. Isang taon bago ang current events ng anime series, dumalaw si Ginko sa isang malayong nayon. Sa bayan na ito, isang lalaking nagngangalang Jin, na ang panaginip ay nagiging realidad. Dumalaw si Ginko upang siyasatin ito. Habang kinakausap si Jin, napagtanto ni Ginko na isang mushi ang may kagagawan nito. Ito ang Imi no Away, isang mushi na nabubuhay sa mga panaginip at minsan ay dinadala ito sa tunay na mundo. Nagbigay siya ng gamot kay Jin at binili na gamitin lamang ito kapag lumalala ang mga panaginip, ngunit huwag sosobran, dahil maaari siyang mamatay. Bago umalis, sinabi ni Ginko na babalik siya sa oras na maubos ang kanyang gamot. Halos isang taon nang lumipas bago muling bumalik si Ginko sa nayon. Ngunit nang dumating siya, wala nang tao. Isang tahimik, abandonadong lugar ang bumungad sa kanya. Sa dulo ng nayon, natagpuan niya si Jin, naghihintay sa kanyang lumang tahanan. Ikinwento ni Jin kung paano niya ginamit ang kanyang mga panaginip upang tulungan ang nayon. Siya ay nagbabala ng bagyo, sa sunog, mga panganib. Dahil dito, lagi siyang pinapasalamatan ng mga tao sa pamamagitan ng pagkain at iba pang regalo. Ngunit nang dumalas ang kanyang mga panaginip, nagsimula siyang magtaka kung siya ba talaga ay nakakita ng hinaharap o siya mismo ang dahilan ng mga pangyayari. Dahil sa takot, sinimulan niyang inumin ng gamot, ngunit isang araw, isang napakalaking tsunami ang tumama sa kanilang nayon. Namatay ang kanyang anak na si Mayu. Nagtaka ang mga residente na kung bakit hindi niya ito nakita. At ang mga natirang taga-nayon ay hindi na muling tumingin sa kanya ng may respeto. Huminto siya sa pag-inom ng gamot. Ngunit isang gabi, nanaginip siya ng isang nakapangingilabot na tanawin, ang kanyang asawa at buong nayon ay natatakpan ng berdeng lumot, at unti-unting natutunaw at nagiging abo ang mga tao. Nang magising siya, ang bangungot ay naging totoo. Tinanong ni Jin si Ginko na kung siya ba ang dahilan ng lahat ng ito. Ipinaliwanag ni Ginko na hindi maaring basta nalang putulin ang koneksyon ng isang tao sa Imi no Away. Ang mushi ay hindi lamang naninirahan sa panaginip. Minsan, tumatawid ito sa pagitan ng panaginip at realidad, at ginagawa totoo ang mga panaginip. Sa buong gabi, sinuri ni Ginko ang mushi, naghahanap ng paraan upang mapigil ito. Ngunit sa dilim ng gabi, habang si Ginko ay abala, si Jin ay dahan-dahang dumampot ng lahat ng natitirang gamot. Sinubukan niyang wakasan ang lahat. Sa kanyang pagkatumba, pumasok siya sa isang panaginip, at sa panaginip na ito, nakita siya ni Ginko. Habang si Jin ay walang malay, isang tahimik na bangungot ang bumalat sa kanya. Una, nakita niya ang kanyang pamilya, masaya, payapa, ngunit unti-unting lumalaganap ang usok sa paligid. Sunod niyang nakita ang sarili sa loob ng kanyang bahay, nakahiga, ngunit ang buong paligid niya ay nagliliyab sa apoy. Mula sa kanyang panaginip, lumaganap ang apoy sa totoong buhay. Hinayla siya ni Ginko palabas ng nagliliyab na bahay. Sa kanyang paggising, napagtanto ni Jin ang totoo, ang mushi ay nakatira sa kanyang unan. Sa isang iglap, dinampot niya ang kanyang espada at hinati ang unan. Ngunit kasabay nito, isang malalim na hiwa ang lumitaw sa kanyang dibdib na parang ang pagputol niya sa mushi ay siyang nagdulot ng sugat sa kanya. Mabilis na binigyan siya ni Ginko ng paunang lunas at nailigtas ang kanyang buhay. Matapos gumaling, bumalik si Jin sa kanyang dating trabaho bilang isang naghahasa ng mga espada. Sa paglipas ng panahon, naging kilala siya para sa kanyang larangan, ngunit hindi ito sapat upang burahin ng takot sa kanyang puso. Hindi siya makatulog, naging balisa siya, madalas nagwawala, at minsan ay walang habas na iniuunday ang kanyang espada sa paligid. Hanggang sa isang araw, itinusok niya ang kanyang sariling espada sa kanyang katawan. Ngunit kahit anong gawin niya, hindi niya matakbuhan ang trauma ng pagkawala ng kanyang pamilya at ng mga masamang panaginip. Sa isang tahimik na araw, natanggap ni Ginko ang isang liham mula sa isang batang lalaki na nagngangalang Nagi. Sa kanyang sulat, humihingi ito ng tulong tungkol sa isang buhay na diyosa, isang batang babaeng itinuturing na banal sa kanilang isla. Walang pag-aalinlangan, sumama si Ginko kay Nagi sa kanilang paglalakbay patungo sa isang malayong isla, isang lugar na maaari lamang marating minsan sa isang buwan dahil sa pabago-bagong alon-alon at matatarik na bato sa paligid. Sa kanilang pagdating, agad silang nagkubli upang hindi makita ng mga taga-isla. Ipinaliwanag ni Nagi na noon, si Akoya ay isang normal na batang babae lamang,
ngunit bigla siyang naging isang buhay na diyosa. Ngayon, hindi na siya makapagsalita at parang wala ng sariling isip. Ipinakita ni Nagi kay Ginko ang mga nakatagong kasaysayan ng isla. Ayon sa kanya, ang ama ni Akoya, ang pinuno ng kanilang nayon, ang nagtaguyod ng paniniwalang ito. Sinabi niya sa mga tao na may kakayahang magpagaling si Akoya kaya't maraming gustong pumunta sa isla upang humingi ng lunas. Ngunit isang araw, lihim na narinig ni Nagi ang ama ni Akoya na ang lahat ng ito ay isang panlilinlang lamang. Dahil dito, nagdesisyon siyang humingi ng tulong mula sa labas, na siyang dahilan kung bakit niya tinawag si Ginko. Sa sumunod na gabi, lumapit sina Ginko at Nagi kay Akoya. Sa kanyang pagsusuri, nakita ni Ginko na habang tumatanda si Akoya, may mga mushi na lumalabas mula sa kanyang katawan, mabilis na namamatay, at kaagad na napapalitan ng bagong mushi sa parehong lugar. Upang mas mapalalim ang kanilang pagsasaliksik, dinala ni Nagi si Ginko sa isang nakatagong bahagi ng isla. Dito, nakita nilang may iba pang tao na kagaya ni Akoya, mga dating buhay na diyosa, ngunit walang sino mang may bagong impormasyon tungkol sa kanilang kalagayan. Nabanggit ni Nagi na nagsimula ang pagbabago kay Akoya noong isang spring tide, isang panahon kung kailan lumilitaw ang isang kuweba na matagal nang nakatago sa ilalim ng dagat. Sa kanyang paggalugad, natuklasan ni Ginko ang ilang daga na naapektuhan din ng parehong mushi. Ginamit niya ito para mahanap ang lunas, at nang makuha niya ang tamang paraan, ginamit niya ang kanyang mushi needle upang alisin ang mushi mula kay Akoya. Habang isinasagawa ang lunas, lumabas mula sa katawan ni Akoya ang isang kakaibang spiral worm, at sa sandaling iyon, nabalik ang kanyang malay. Sa unang pagkakataon matapos ang matagal na panahon, nakapagsalita na muli si Akoya. Ang huli niyang natatandaan bago maging buhay na diyosa, ay kung paano ibinigay sa kanya ng kanyang ama ang isang bulaklak upang amuyin. Simula noon, ang bawat araw ay tila isang bangungot na paulit-ulit niyang nararanasan, ang pagtanda, pagkamatay, at muling pagkabuhay. Dahil may 3 araw pa bago ang spring tide, pinayuhan siya ni Ginko at Nagi na magpanggap pa rin bilang buhay na diyosa upang hindi malaman ng kanyang ama ang kanilang ginawa. Sa paglipas ng mga araw, ibinahagi ni Akoya na bahagyang nasisiyahan siya sa pagiging isang diyosa, ngunit ngayon, may hindi maipaliwanag na pagkabalisa sa kanyang dibdib. Ipinaliwanag ni Ginko na ang mushi ay may mixing buhay, at isinasaayos nito ang biological clock ng host sa sarili nitong ikot ng buhay. Kaya tuwing ito ay namamatay, isang bagong mushi ang ipinapanganak, dahilan kung bakit nararanasan ni Akoya ang paulit-ulit na pagtanda at muling pagbuhay. Dumating ang araw ng spring tide, kaya't pumasok sina Ginko at Nagi sa kuweba upang tuklasin ang pinagmulan ng mushi. Ngunit hindi nila alam, nalaman ng ama ni Akoya ang lahat. Nang makaharap siya ng kanyang ama, hindi niya napigilan ang sarili at isinumbong niya kung nasaan si Nagi. Agad na pumunta ang kanyang ama sa kuweba, iniutos sa kanyang mga tauhan na patayin sina Nagi at Ginko. Habang tumatakas ang dalawa, si Akoya naman ay naghanap ng tulong sa mga taga-nayon. Sa kanyang paglalahad ng katotohanan, nagalit ang mga tao, nalaman nilang niloko lamang sila ng kanilang pinuno sa mahabang panahon. Hinabol nila ito at tuluyang pinatay. Habang lumuluha si Akoya sa tabi ng bangkay ng kanyang ama, hindi niya mapigil ang sisihin ang kanyang sarili. Sa labis na kalungkutan, muli niyang inamoy ang mahiwagang bulaklak, at sa isang iglap, ang mushi ay muling pumasok sa kanyang katawan, ngunit sa pagkakataong ito, mas malalim na ang kapit nito. Nakita ni Ginko ang nangyari, ngunit bago siya makagawa ng anuman, tuluyan nang nawalan ng malay si Akoya. Sa kanyang huling sandali ng katinoan, nagpaalam siya kay Nagi, sinabing handa na siyang mabuhay sa ganitong paraan magpakailanman. Dahil hindi nakalabas ng isla bago ang high tide, kinailangang manatili ni Ginko ng 1 pang buwan upang gamutin ang iba pang dating buhay na diyosa. Sinabi niya kay Nagi na hindi lahat ay matatanggap ang bagong buhay nila, tulad ni Akoya. Sa paglipas ng panahon, isa-isa, may mga bumabalik sa kuweba sa tuwing spring tide, hinahanap muli ang mushi at nagnanais muling maging isang buhay na diyosa. Ang isla ay nanatiling misteryoso, at ang sumpa ng mushi ay patuloy na umiikot, paulit-ulit na sinasakop ang puso ng mga taong hindi kayang mabuhay nang wala ito. Habang naglalakbay si Ginko sa kabundukan upang bisitahin ang kanyang kaibigan na si Adashino, nadaanan niya ang isang kakaibang swamp, tila buhay ito at gumagalaw. Doon niya nakilala si Ayu, isang mahiwagang dalaga na tila nakatira sa loob ng gumagalaw na swamp.
Naisip niyang ito ay hindi pangkaraniwan, kaya't itinuloy niya ang kanyang paglalakbay patungong bayan ni Adashino, isang kolektor ng mahiwagang bagay na may kaugnayan sa mushi. Dala ang hinala na may mushi sa likod ng kababalaghang ito. Ipinakita ni Ginko sa kanya ang mga kakatuwang bagay tulad ng sungay ng onmushi at isang berdeng tasa na iginuhit ni Shinra, karakter sa episode 1. Labis na interesado si Adashino. Ngunit sinabi ni Ginko na handa lang siyang ipagbili ang mga ito kung tutulungan siya ni Adashino sa isang misteryo. Sinimulan ni Ginko ang kanyang kwento tungkol sa swamp na gumagalaw at ang dalagang si Ayo. Naging palaisipan kay Ginko kung paano lumilitaw ang swamp sa iba't ibang lugar, at sa kanyang obserbasyon, mukhang patungo ito sa dagat. Sa pag-uusap nila ni Ayo, sinabi nitong ang swamp ay isang living swamp, isang anyo ng buhay na hindi nakatali sa isang lugar lamang. Nabanggit ni Ginko ang alamat ng Suika, isang colorless liquid mushi na nananatili sa mga stagnant waters. Sino mang makainom nito nang hindi sinasadya ay hindi na makakahinga maliban kung palaging nakasayad sa tubig. Sa paglipas ng panahon, unti-unti siyang nagiging transparent at tuluyang natutunaw, nagiging isa sa tubig. Nang tanungin ni Ginko kung paano napunta si Ayo sa swamp, ikinuwento niya ang isang malagim na nakaraan. Matagal na ang nakalipas, nang bumaha sa kanilang bayan, isinakripisyo siya bilang asawa ng Diyos ng tubig upang mapayapa ang galit ng kalikasan. Hinayaan siyang malunod sa tubig, ngunit sa halip na mamatay, isang berdeng tubig ang lumapit sa kanya at bumalot sa kanyang katawan. Sa kanyang paggising, natagpuan niya ang sarili sa gitna ng swamp, buhay at walang kaalam-alam kung paano siya nakaligtas. Dahil dito, naniwala si Ayo na ang swamp ang nagligtas sa kanya at nagbigay ng pangalawang buhay. Simula noon, hindi na niya iniwan ito. Nagsuot si Ayo ng kanyang lumang kimono. Habang gumagalaw ang swamp, tumayo siya sa gilid nito at tumalan sa tubig, animoy isang pagsasanib sa swamp mismo. Dito napagtanto ni Ginko ang tunay na likas na anyo ng swamp, ito ay isang suika mismo. Hindi lang basta isang mahiwagang tubig, ito ay isang mushi na bumubuhay at bumabalot sa sino mang mahuli sa kanyang alon. Samantala, ikinuwento ni Adashino ang isang alamat na narinig niya mula sa mga mangingisda. Tuwing may malaking bagyo, may isang berdeng nilalang na animoy balyina na lumilitaw mula sa ilog at dumadaloy patungo sa dagat. Pagdating nito sa karagatan, ito ay biglang nawawala, nagkakalat ng berdeng likido sa tubig. Napagtanto nilang si Suika ay may isang huling destinasyon, ang dagat, kung saan ito mamamatay. Agad nilang pinag-aralan ang mga lumang mapa ng ilog at napagtanto na ang swamp ay sinusundan ng isang lumang landas ng tubig. Alam nila kung saan ito pupunta, at kung saan ito tutuno sa dagat. Nang sumapit ang gabi, nakipagtulungan si Ginko at Adashino sa mga mangingisda upang mahuli si Ayo bago siya tuluyang mawala kasama ng Suika. Nagsagawa sila ng isang malaking lambat sa huling bahagi ng ilog, umaasang mahuhuli nila si Ayo bago ito makawala, ngunit nang dumaan ang Suika, hindi nila ito napigilan. Mabilis itong lumusot, iniwan lamang ang lumang kimono ni Ayo sa kanilang lambat. Kinabukasan, bumalik ang mga isda sa dagat, na animoy nabuhay muli ang ecosystem matapos ang pagkawala ng Suika. Ang mga mangingisda ay nakakahuli na ng maraming isda, tila isang biyaya mula sa mushi na minsang namahay sa tubig. Sa gitna ng kanilang panghuhuli, isang kakaibang bagay ang nahuli sa lambat, isang transparent na babae, si Ayo. Agad siyang dinala ni Ginko at Adashino, at sa tulong ng mga halamang gamot at ritual, napanumbalik nila ang kanyang tunay na anyo. Sa halip na bumalik sa kabundukan, pumili si Ayo na manatili sa bayan ng mga mangingisda, mas malapit sa huling tahanan ng Suika. Habang bumalik si Ginko sa kabundukan, napansin niya ang mga bagong swamp na lumilitaw sa iba't ibang lugar. Napagtanto niya na bago pa man tuluyang mawala si Suika sa dagat, iniwan nito ang kanyang mga supling sa daan, mga bagong swamps na susunod sa yapak ng kanilang magulang, naghihintay ng bagong kwento sa kanilang sariling paglalakbay. Sa kanyang paghahanap ng masisilungan, nakilala ni Ginko si Koro, isang lalaking may kakaibang hilig sa paghahanap ng bahaghari. Ikinwento ni Koro ang tungkol sa kanyang ama, na palaging nawawala matapos makita ang isang misteryosong bahaghari mula sa lupa. Simula noon, hinanap ito ng kanyang ama, hanggang sa tuluyang nagkasakit at hindi na nakalabas ng bahay. Ipinaliwanag ni Ginko na ang bahaghari na hinahanap ni Koro ay hindi pangkaraniwan, tinatawag itong Kudamushi. Hindi tulad ng normal na bahaghari,
may baliktad itong kulay at maaaring lumitaw kahit saan. Habang patuloy ang paghahanap, natuto si Koro kung paano basahin ang panahon upang maiwasan ang mga pekeng bahaghari. Nalaman ni Ginko na matagal nang hinahanap ni Koro ang kuda, 5 taon na siyang naglalakbay. Sa kanilang pahinga, ikinwento ni Koro ang dahilan ng kanyang paghahanap. Hindi lang ito para sa kanyang ama, kundi para sa sarili rin niya. Lumaki siyang tinutokso dahil sa kanyang pangalan, Koro, o taong bahaghari. Galing siya sa pamilya ng mga karpentero na gumagawa ng tulay, ngunit hindi niya matapatan ang husay ng kanyang kapatid. Nang siya'y masugatan at hindi na makapagtrabaho, nagpasya siyang tumakas at hanapin ang bahaghari. Isang araw, nakarinig si Koro ng bulong, uulan. At sa harap niya, unti-unting lumitaw ang isang bahaghari. Alam niyang ito na ang hinahanap niya. Ngunit sa kanilang paglapit, bigla itong nawala. Napagpasyahan nilang magkampo sa lugar na iyon upang hintayin ang muling paglitaw nito. Sa pagmulat ng kanyang mata, nakita ni Koro ang kuda sa likod ni Ginko. Agad silang tumakbo papunta rito. Sa wakas, nakita niya ang pinakamagandang bahaghari sa buong buhay niya. Sinubukan niya itong hawakan, ngunit agad siyang hinayla ni Ginko. Ipinaliwanag ni Ginko na ito ay isang Nagaramono, isang uri ng mushi na walang tiyak na patutunguhan. Hindi ito isang bagay na maaaring hawakan o ariin. Ang sinumang sumusubok lumapit ay maaaring mawala sa sarili tulad ng nangyari sa ama ni Koro. Doon naintindihan ni Koro, ang kanyang ama ay posibleng naging biktima ng kuda, at ang matinding paghahangad nitong makita ito ay hindi na normal. Ngunit sa sandaling iyon, pakiramdam niya ay parang nabunutan siya ng tinik sa dibdib. Sa wakas, natanggap niya na ang nakaraan at nakahanap ng kapanatagan. Lumipas ang panahon, hindi na muling nakita ni Ginko si Koro. Ngunit may narinig siyang balita, may isang karpentero na nagtayo ng isang hindi matinag na tulay sa isang mabagsik na ilog. Ang estrukturang ito ay pinaniniwala ang imposible, ngunit ito'y nanatiling matibay sa kabila ng malalakas na alon. Marahil, sa halip na habulin ang mga bahaghari, natagpuan na ni Koro ang kanyang tunay na tungkulin sa buhay, hindi bilang isang tagapaghanap ng bahaghari, kundi bilang isang tagapagtayo ng tulay para sa iba. Habang naglalakad sa dalampasigan, nakatagpo ni Ginko ang isang lalaking tila matagal nang naghihintay sa may baybayin. Ipinakilala niya ang sarili, siya si Shiro, isang lalaking naghihintay ng mahigit 2 taon para sa kanyang nawawalang asawa, si Michihi. Ikinwento ni Shiro ang nangyari 2 taon na ang nakakalipas, kung paano siya at si Michihi ay naglayag sa dagat matapos ang isang pagtatalo. Isang mahiwagang ulap ang bumalat sa dagat at may lumitaw na mga puting ahas sa tubig. Habang tinatawag niya ang asawa, nakita niyang natatakot ito. Hanggang sa tuluyang lumubog ang kanyang bangka, at nagising na lang siya sa pampang. Sa kabila ng kanyang paghihintay, unti-unti nang tinatanggap ng mga taga-nayon si Shiro. Dahil sa kanyang kaalaman sa kalakalan, tinulungan niya silang ibenta ang kanilang mga produkto sa tamang halaga. Dahil dito, nagsimulang magustuhan siya ng mga tao, at hindi nagtagal, itinuring na rin siyang isa sa kanila. Ngunit habang tumataas ang tubig araw-araw, nagsimula na ring makakita ng kakaibang mga pangitain si Shiro. Isang dalaga ang nag-alala para sa kanya, ngunit sinigurado niyang maayos lang siya. Hanggang sa isang araw, isang makapal na ulap ang bumalat sa dagat. Nagsimula ng kabahan ang mga taga-nayon, para daw itong pangyayaring naganap 3 taon na ang nakalipas, kung kailan bumalik lamang ang mga bangka nang wala ng sakay. Napagpasyahan ni Shiro na muling pumalaot upang hanapin si Michihi. Ngunit dumating si Ginko at ipinaliwanag ang tungkol sa mushi na tinatawag na Umi Senador Yamasen, isang nilalang na nabubuhay ng 1,000 taon sa bundok at 1,000 taon sa dagat. Sinabi ni Ginko na tuwing lilipas ang 1,000 araw, ang mga mushi mula sa bundok at dagat ay nagkikita sa gitna ng karagatan upang magsanib. Dahil dito, naunawaan ni Ginko kung bakit si Shiro lamang ang nakabalik noon, dahil siya lang ang may matinding kagustuhan na bumalik sa lupa. Habang tinatahan nila ang dagat, may nakita silang isang bangka sa di kalayuan. Laking gulat nila nang makita nilang buhay pa si Michihi, ngunit tila hindi ito ang parehong babae na iniwan ni Shiro 2 taon na ang nakalipas. Nagkapatawaran ang dalawa, at sinabi ni Michihi na parang 3 araw lang siyang palutang-lutang sa dagat.
Ngunit may isang bagay na hindi tama nang itinuro ni Shiro ang daan pauwi. Napansin ni Ginko na maling direksyon ang itinuturo niya. Doon niya napagtanto, si Mitsuhi ay hindi na tao. Siya ay isa ng bahagi ng Mushi. Sa isang iglap, ang kanyang anyo ay tuluyang nagbago, at kasama ng mga ahas dagat, naging isang dambuhalang higad na lumipad papalayo sa alapaap. Samantala, sa bayan, tuluyan nang sumuko ang mga taga-nayon sa paghahanap kina Shiro at Ginko. Isang buwan ang lumipas bago sila muling nakabalik sa Pampang. Napagtanto ni Ginko na sa loob ng ulap, ang oras ay dumadaloy sa bilis ng mga Mushi. Kinabukasan, inanod sa Pampang ang bangka ni Michihi. Natagpuan ng dalagang tumulong kay Shiro ang isang lumang kimono, ang pag-aari ni Michihi. Habang tinitingnan ito, mahinang sinabi ni Shiro na napakaganda pa rin ito, isang paalala ng isang nakaraan na kailanman ay hindi na niya mababalikan. May isang baryo na laging may masaganang ani pagkatapos ng kalamidad. Pero pagkatapos ng bawat anihan, may isang taong namamatay. Narinig ni Ginko ang usap-usapan tungkol sa lugar na ito, kaya nagpunta siya upang alamin ang misteryo. Nakilala niya si Sunny, isang batang may kakayahang makakita ng mga bagay na hindi nakikita ng iba. Ayon kay Sunny, pagkatapos ng masaganang ani, may isang taong matutubuan ng isang espesyal na ngipin, ang auspicious tooth. At kapag ito ay nalaglag sa pagtatapos ng taglagas, mamamatay ang taong iyon. Ang head priest ng nayon lang ang nakakakita ng nalalaglag na ngipin. At dahil si Sunny ay may kaparehong kakayahan, siya ang itinuturing na susunod na pari. Nakipagkita si Ginko sa head priest at binanggit ang Narazo Seed, isang misteryosong binhi na nagdudulot ng masaganang ani, ngunit may kapalit na buhay. Itinanggi ng head priest na mayroon nito sa kanilang baryo. Pero napansin ni Ginko, alam ng pari kung ano ito. Kinumpirma ng pari na isang Mushishi noon ang nagtanim ng Narazo Seed sa isang light vein, isang daluyan ng enerhiya na nagpapalakas sa lupa, pero may kapalit. Plano niyang ipaalam sa mga tao ang tungkol sa Narazo Seed upang mapilitang lumikas ang mga taga-nayon, kahit pa hindi na sila bumalik. Ngunit sinundan siya ng pari, ayaw niyang mawala ang kanilang lupain. Sa hindi inaasahan pangyayari, nawalan ng malay ang pari. Ipinagtapat ni Sunny na matagal nang hindi maganda ang pakiramdam ng pari at umiinom siya ng gamot. Hindi ito ordinaryong gamot, kundi lason. Ang pari mismo ang nagpapahina sa kanyang katawan, upang siya ang piliin ng Narazo Seed bilang susunod na alay. Ginamit niyo ito dati ngunit hindi niya alam na may sakit ang kanyang asawa. Siya ay tinubuan ng ngipin at namatay. Dumating ang anihan, at tulad ng inaasahan, ang pari ang nagkaroon ng ngipin. Sa pagtatapos ng taglagas, nalaglag ang ngipin at namatay ang pari. Pinulot ito ni Ginko at iniutos kay Sunny na huwag itong ipagsabi kanino man. Bago mamatay ang pari, nagkaroon sila ng lihim na pag-uusap ni Ginko. Iisiniwalat ni Ginko na may paraan upang maibalik siya sa buhay, pero may kapalit. Kung lulunukin niya ang binhi, mabubuhay siyang muli, ngunit habang buhay niyang dadalhin ang light vein. Hindi na siya tatanda, hindi na siya mamamatay. Kinabukasan, matapos niyang mabawian ng buhay, nagising siyang muli. Lumipas ang mga taon, at nabuo ang isang alamat, may isang lalaking hindi tumatanda, isang taong naglalakbay sa iba't ibang nayon. Paminsan-minsan, bumabalik siya upang magdala ng bagong kaalaman sa pagsasaka, upang lalo pang pagyamanin ang lupang kanyang iniwan. Isang gabi, may mga batang palihim na pumasok sa bodega ni Adashino. Doon, nakita nila ang maraming kakaibang bagay, isa na rito ang isang napakagandang inkstone. Ang inkstone ay isang makinis na batong ginagamit bilang plataporma para gilingin at tunawin ang solidong tinta gamit ang kaunting tubig. Karaniwang ginagamit ito sa tradisyonal na pagsulat at calligraphy sa China, Japan, at Korea. Dahil sa kanilang kuryosidad, ginamit nila ito at nilagyan ng tinta. Kinabukasan, isa-isa silang nagkasakit. Ang kanilang mga katawan ay unti-unting lumamig nang hindi maipaliwanag. Habang sinusuri sila ni Adashino, inamin ng isang bata na pumasok sila sa bodega at ginamit ang inkstone. Alam niyang hindi ito pangkaraniwang sakit, kaya tinawag niya si Ginko upang imbestigahan ito. Dumating si Ginko, ngunit hindi niya agad matukoy kung anong uri ng mushi ang dahilan ng pagkakasakit ng mga bata. Maging ang nagbenta ng inkstone kay Adashino ay walang alam tungkol dito. Kaya't naglakbay si Ginko upang hanapin ang gumagawa ng inkstone.
Dumating siya sa tahanan ni Tagane, isang gumagawa ng inkstone. Agad nitong nakilala ang bato at sinabi na matagal na niya itong hinahanap. Ikinwento niya na 3 tao na ang gumamit nito at namatay 1 buwan matapos nilang gamitin ito. Ipinagmamalaki niyang siya ang gumawa ng inkstone mula sa isang batong natagpuan niya sa isang kuweba. Ngunit 1 buwan matapos gamitin ng kanyang kasintahan, unti-unti itong nanlamig at namatay. Dahil sa trahedyang ito, tumigil na siya sa paggawa ng inkstone. Nagbalik sila sa nayon, at doon ay natukoy na ni Ginko kung anong mushi ang dahilan ng sakit ng mga bata. Dinala nila ang mga bata sa pinakamataas na bundok sa lugar. Pagdating sa taas ng bundok, biglang lumabas mula sa mga bata ang malaulap na usok. Ipinaliwanag niya na ang mushi na ito ay kumohami, isang nilalang na kumakain ng ulap at sanhi ng pag-ulan ng yelo. Dahil sa altitude, lumabas ang mushi sa kanilang katawan, kaya't bumalik sa normal ang temperatura nila. Gusto sanang sirain ni Tagane ang inkstone, ngunit tumanggi si Adashino dahil bahagi ito ng kanyang koleksyon. Nagbigay si Ginko ng mungkahi, gamitin ang inkstone upang ilabas ang natitirang mushi sa loob nito. Nang gawin nila ito, biglang bumuhos ang hailstone na sumire sa bubong ng ilang bahay. Nagpresenta si Tagane na bayaran ng pinsala, ngunit nag-alinlangan si Adashino kung paano niya iyon gagawin. Sa mungkahi ni Ginko, napaisip si Tagane. Maya-maya pa, nagdesisyon siyang ipagpatuloy ang kanyang sining. At sa wakas, bumalik si Tagane sa paggawa ng inkstone, sa pagkakataong ito, nang may mas malalim na pag-unawa sa kanyang sining. Habang tinatahak ng isang mag-ina ang isang masukal na bundok, bigla silang inabutan ng isang pagguho ng lupa. Pagmulat ng mata ng bata, si Yuki, natagpuan niya ang sarili niyang nakalubog sa putik at sugatan. Sa tabi niya, wala nang buhay ang kanyang ina. Nagpatuloy siyang gumapang sa kagubatan, kahit paunti-unti nang nawawala ng lakas ang kanyang katawan. Sa kanyang paglalakbay, natagpuan siya ng isang babaeng mushishi o mushi master na nagngangalang Nui. Dinala siya nito sa kanyang tahanan sa gilid ng isang lawa, kung saan sinimulan niyang gamutin ang kanyang mga sugat. Sa simula, may emotional distance si Nui kay Yuki. At sinabi ni Nui na maaari lang itong manatili sa kanyang bahay hanggang sa tuluyan siyang gumaling. Habang lumilipas ang mga araw, nagsimula nang magkaroon ng interes si Yuki sa mahiwagang mga nilalang sa paligid. Nalaman ni Nui na may kakayahan si Yuki na makita ang mga mushi, isang pambihirang kakayahan na bihira lang taglayin ng mga tao. Dahil wala ng pamilya si Yuki, unti-unting lamambat ang puso ni Nui at pinayagan siyang manatili ng mas matagal. Isang araw, may nadiskubre si Yuki sa lawa malapit sa bahay, mga isdang maputi na may tig-iisang mata. Ipinaliwanag ni Nui na ang mga isdang ito ay isang klase ng mushi na kumakain ng iba pang mushi at lumilikha ng kakaibang silver na liwanag. Sa matagal na pananatili sa liwanag na ito, pumuti ang kanyang buhok at nawala ang isa niyang mata. Hindi niya alam ang tunay na pangalan ng mushi na ito, kaya tinawag niya itong Ginko. Nabahala si Yuki na baka magpatuloy si Nui sa pananatili malapit sa lawa, baka tuluyan na rin siyang mawala. Matagal nang pinag-aralan ni Nui ang mga isda at napansin niyang kapag nawala rin ang huling mata nila, sila ay tuluyang nawawala. Dito niya naunawaan na ang tunay na banta ay ang Tokoyami. Isang uri ng mushi na nakakabit sa Ginko, na siyang kinakalabasan ng matagal na exposure dito. Kapag ang isang tao ay na-expose ng matagal sa ilaw ng Ginko, magbabago sila, magsisimula sa mata nila at eventually kakainin sila ng Tokoyami. Nagkwento si Nui na matagal na niyang hinahanap ang kanyang nawawalang pamilya, ngunit maaaring kinuha na sila ng Tokoyami at ang kanilang alaala. Sinabi niyang kung mahulog ka sa Tokoyami, kailangan mong ipikit ang isang mata at panghawakan ng isang alaala upang hindi maaga nito. Hindi nagtagal, naging malinaw na si Nui mismo ay hindi na rin makakatakas sa kapangyarihan ng Tokoyami. Sa harap mismo ni Yuki, tuluyan ng nilamon ng kadiliman si Nui. Sa matinding takot at pagkalito, tumakbo si Yuki palayo sa lawa at sa mahiwagang liwanag. Nang magising siya, wala na siyang maalala. Ang kanyang buhok ay naging puti, at ang kanyang kaliwang mata ay tuluyan ng nawala. Naging kulay berde ang kanyang natitirang mata, isang tanda ng kanyang koneksyon sa mushi. Sa pagkawala ng alaala ng kanyang nakaraan, isa na lang ang natira sa kanyang isipan, ang salitang Ginko. Dahil wala nang natitirang alaala kung sino siya, pinili niyang gamitin ang pangalang ito. Ngunit may napansin siyang kakaiba,
Tila may mga nilalang na palaging naaakit sa kanyang nawawalang mata. Napagtanto niyang hindi na siya maaaring manatili sa isang lugar, ang kanyang presensya ay maaaring magdala ng kapahamakan sa iba. Dahil dito, sinimulan niya ang kanyang paglalakbay bilang isang Mushishi, isang taong nabubuhay sa pagitan ng mundo ng tao at ng mundo ng Mushi. At iyon ang backstory ng kwento ni Ginko. Nakita na natin ang dahilan ng pagkawala ng kanyang kaliwang mata, na unang binigyan ng foreshadowing sa episode 2 ng series. Sa isang malayong nayon, dumating si Ginko matapos makatanggap ng balita tungkol sa isang kakaibang insidente. 3 taon na ang nakalipas mula nang mahulog ang isang dalaga, si Hana, mula sa isang tulay sa bangin. Bagamat nabuhay siya, parang may nagbago sa kanya. Isang binata na may pangalang Zen ang nagdurusa sa kanyang pagbabago, dahil matagal na niyang minamahal si Hana. Ikinwento ni Zen kung paano sila dapat tatakas ng gabing iyon, dahil sa sapilitang ipapakasal si Hana sa isang mayamang pamilya. Ngunit sa gitna ng tulay, nagbago ang isip ni Hana at umatras. Sa kanyang pag-atras, nadulas siya at tuluyang nahulog sa bangin. Upang alamin ang katotohanan, hiniling ni Ginko kay Zen na dalhin siya sa lugar kung saan nahulog si Hana. Habang bumababa sila, ikinwento ni Zen ang alamat ng Tani Midori, mga taong nahulog sa bangin, ngunit bumalik na wala ng kaluluwa. Dinagdag ni Zen ang alamat ng One Night Bridge. Nasa gabi na nagpakita ang One Night Bridge, ang mga taong Tani Midori ay mawawalan ng buhay. Sa pagdating sa ilalim, natuklasan ni Ginko ang isang uri ng mushi na tinatawag na Niskazura. Ipinaliwanag ni Ginko na ang mga mushi na ito ay nangangailangan ng sikat ng araw upang makalabas sa bangin. Dahil hindi nila ito kayang gawin ng mag-isa, ginagamit nila ang mga patay na katawan bilang pansamantalang sisidlan upang makaipon ng sapat na enerhiya. Lahat ng nilalang na may Tani Midori o mga bangkay na may mushi na Niskazura ay maggugrupo-grupo at magmamigrate at iiwan ang bangkay na sinapian nila. At hula ni Ginko, iyon ang One Night Bridge na lumalabas lang once every 20 years. Naalala ni Zen na sa taon ng 40th na kaarawan ng lolo niya huling may nakakita sa One Night Bridge at ngayong taon ang 60th birthday nito. Hiniling niya kay Ginko patagilan ng konti ang pagtawid ng mushi sa One Night Bridge para may konting oras pa siya kasama si Hana, ngunit nag-alangan ito. Napagtanto ni Ginko ang isang malagim na katotohanan, si Hana ay matagal nang patay, at ang mushi lamang ang dahilan kung bakit siya buhay pa sa paningin ng lahat. Nang ipaalam ito ni Ginko sa ina ni Hana, nagmakaawa itong alisin ang mushi sa katawan ng anak niya. Ngunit tumanggi si Ginko, dahil kung aalisin niya ang mushi, tuluyan nang mamamatay si Hana. Binanggit ni Ginko ang legend ng One Night Bridge. Nakita ng di inaasahan ni Ginko si Zen at nag-invite si Zen sa bahay niya na doon muna magpalipas ng gabi si Ginko. Kinagabihan, may isang taong palihim na pumutol sa tulay, at naging imposibleng makalabas ang sinuman mula sa nayon. Kinabukasan, nakita ni Zen si Hana na naglalakad sa kakahuyan. Niyakap niya ito ng mahigpit dahil alam niyang nalalapit na ang pag-alis ng mga mushi. Nakita sila ng magulang ni Hana at lumabas mula sa katawan ni Hana ang mga mushi. At sa isang iglap, huminto ang kanyang paghinga, si Hana ay wala na ng tuluyan. Habang pinapanood ito ni Zen, naguho ang mundo niya. Natagpuan siya ni Ginko at ipinaalala na ngayong gabi, magaganap ang One Night Bridge, ang tanging pagkakataon upang makaalis siya sa nayon. Dumating ang gabi, at nagsimula ng mabuo ang mahiwagang tulay sa pagitan ng bangin. Pinayuhan ni Ginko si Zen, kapag tumawid siya, hindi na siya maaaring bumalik dahil mahuhulog siya. Ngunit sa bawat hakbang, sumasariwa sa isip niya ang imahe ni Hana at ang kanyang pagkawala. Hindi niya matanggap na kailangan niyang iwan si Hana. Hindi niya kayang apakan ang tulay na bumubuo ng mga mushi na dating bumuhay sa kanya. Dahil dito, umatras siya. Ngunit ang One Night Bridge ay mahina sa direksyong iyon, at sa sandaling umatras siya, bumigay ang tulay. Sa isang iglap, bumagsak siya sa bangin, tulad ng nangyari kay Hana 3 taon na ang nakalipas. Samantala, nakatawid si Ginko. Ngunit hindi na niya narinig pa ang tungkol kay Zen. Kinabukasan, isang anino mula sa nakaraan ang bumalik, si Zen, ngunit hindi na siya ang dating siya. Ang binatang minsang umibig, ngayon ay isang kaluluwang pagmamay-ari na rin ng mushi.
Habang naglalakbay si Ginko sa isang makapal na bamboo forest, isang lalaking may pangalang Kisuke ang lumapit sa kanya. Sabi ni Kisuke, hindi niya mahanap ang daan palabas ng gubat, kaya nakiusap siyang sumama kay Ginko. Ayon kay Kisuke, 3 taon nang walang bumibisita sa kanilang nayon sa paanan ng bundok. Subukan mang lumabas ni Ginko at Kisuke, pabalik-balik lang sila sa parehong lugar. Kahit tama ang direksyon sa compass ni Ginko, tila may hindi nakikitang puwersang humahadlang sa kanila. Napagdesisyonan nilang magpahinga muna at doon nalaman ni Ginko na may asawa si Kisuke, si Setsu, at mayroon silang anak na kasama nilang nakatira din sa kagubatan. Sa wakas, nakalabas din si Ginko at nakarating sa nayon. Dito, narinig niya ang usapan ng 2 matandang babae tungkol sa isang lalaking naakit ng isang halimaw. Pinutol ng isa ang kwento. Sinabing bawal nilang ipaalam ang misteryo ng kagubatan sa mga dayuhan. Bumalik si Ginko sa gubat at hinarap si Kisuke tungkol sa kanyang nalaman. Dinala siya ni Kisuke sa isang kakaibang puting kawayan, na ayon kay Ginko ay isang mushi na tinatawag na Maga Ridake. Doon isiniwalat ni Kisuke ang kanyang nakaraan, na si Setsu pala ay hindi isang ordinaryong tao. Nanggaling siya sa isang bamboo shoot at isang babae ang nag-ampon sa kanya. Sa takot ng asawa ng ina ni Setsu, ito ay umalis sa kanila. Sa kanilang pag-uusap, nabanggit ni Kisuke na uminom siya ng tubig mula sa Maga Ridake noong bata pa siya. Dahil dito, naapektuhan siya ng kapangyarihan ng mushi, kaya hindi siya makaalis sa gubat. Noong panahong iyon, madaming tao ang naghahanap sa kanya sa bamboo forest, ngunit tuwing may grupo ng mga naghahanap para sa kanya, pag nakakabalik na sila, ay kakaunti lang ang nakakabalik. Dahilan kung bakit di na sila tanggap ng nayon. Noong una ay tumira siya at ang kapatid niya kanila Setsu, ngunit nang tumagal ay naging silang 2 na lang ang magkasama. Hanggang sa nagkaanak sila. Nung nanganak si Setsu, ang iniluwal niya ay isang bamboo shoot na may sanggol sa loob. Kumuha ng tubig ng Maga Ridake si Ginko para mag-research. At nakonclude niya, na kaya matindi ang attraction ni Kisuke kay Setsu ay dahil sa pag-inom nito ng tubig ng Maga Ridake. Dahil ang tubig nito ay kayang magpasa ng kanyang will, o mga kagustuhan nito gamit ang kanyang tubig. Dahil ang tubig ng mushi na ito ay nakakalat sa bawat bahagi ng gubat sa pamamagitan ng koneksyon nito sa mga ugat, ang tanging paraan para palayain si Kisuke sa mushi ay alisin ang tubig mula sa kanyang katawan na hindi posible, o putulin ang Maga Ridake, ngunit delikado ito dahil hindi niya alam ang magiging epekto sa lugar. Narinig ni Setsu ang usapan. Ilang araw nang napapansin ni Setsu na namimiss na ni Kisuke ang nayon at mga tao roon. At sa kagustuhan niyang palayain si Kisuke, sinubukan niyang putulin ang Maga Ridake. Sa unang subok, hindi gumana ang palakol, ngunit sa kanyang matinding determinasyon, naputol niya ito. Habang gumagapang palayo ang mushi, biglang nakalabas si Kisuke ng gubat at nakarating sa kanyang nayon. Masaya si Kisuke na nakabalik sa kanyang bayan, ngunit hindi siya tinanggap ng kanyang kapatid. Sinabihan siyang huwag nang bumalik, lalo na kasama ang kanyang mga hindi tao na anak. Sa halip na ipilit ang sarili, bumalik siya kay Setsu sa kagubatan. Lumipas ang 6 na buwan. Nang bumalik si Ginko, natuklasan niyang namatay sina Setsu at ang kanilang anak matapos mawala ang Maga Ridake. Dahil hindi na sila nakainom ng espesyal na tubig galing sa Maga Ridake, nanghina sila at nalanta na parang tuyong halaman. Ilang panahon ang lumipas, muling naglakad si Kisuke sa gubat at napansin niyang may bagong Maga Ridake. Sa di kalayuan, may narinig siyang iyak ng mga sanggol, galing sa direksyon ng libingan ni Setsu at ng kanilang anak. 2 bagong supling ng bambo ang tumubo sa tabi ng kanilang puntod. Habang naglalakbay sa bundok, sa gitna ng winter, naghanap ng matutuluyan si Ginko at napadpad siya sa isang bahay. Dito niya nakilala sina Suzu, isang dalaga, at ang nakababata niyang kapatid na si Miharu. Kinaumagahan bago umalis, napansin ni Ginko na may kakayahan si Miharu na makakita ng mushi. Habang nag-uusap sina Suzu at Ginko, ipinahayag ni Suzu ang isang kakaibang pangyayari. 3 taon na ang nakakalipas, bigla na lang nawala si Miharu tuwing taglamig. Hindi nila siya matagpuan hanggang sa bumalik siya noong tagsibol. Simula noon, nakikita na niya ang mga mushi. Taon-taon, kapag paubos na ang kanilang pagkain sa taglamig, nawawala si Miharu at kinabukasan ay bumabalik na may dalang berdeng pagkain bago mawala ng malay at nagigising pagsapit ng spring o tagsibol. Dahil dito,
Hinala ni Ginko na ito ay dulot ng isang mushi na tinatawag na harem agay, isang uri ng false spring effect. Ang false spring ay ang panahon tuwing dulo ng winter o simula ng spring na kung saan nagiging mainit ang panahon pan-alien matapos ay babalik ito sa freezing cold temperature pagkatapos, na nakakadisrupt ng ecosystem. Ipinaliwanag ni Ginko ang dalawang mushi na posibleng may kaugnayan kay Miharu, ang harem agay, at ang usubuki, isang mushi na kamukha ng bulaklak at may pabango na gumigising sa mga hayop at halaman mula sa pag-hibernation, pero sinisipsip din ito ang kanilang lakas hanggang sa bumagsak sila at makatulog muli hanggang tagsibol. Hiniling ni Suzo na manatili si Ginko upang bantayan si Miharu, ngunit paliwanag ni Ginko na hindi siya maaaring magtagal. Sa halip, itinuro niya kay Miharu kung aling mga mushi ang mapanganib at hindi. Habang tinuturuan ni Ginko si Miharu, napansin niyang madaling magambala ang bata at masyadong nahuhumaling sa iba't ibang mushi. Sinubukan ni Ginko alamin kung saan kinukuha ni Miharu ang mga berdeng pagkain, pero ayaw nitong sabihin. Makalipas ang ilang araw, habang papunta sa nayon si Suzo, napansin ni Ginko na nawala si Miharu. Sinundan niya ito at natagpuan ang bata na nakahandusay sa nyebe na may hawak na maliit na bag. Nang buksan niya ito, nakita niyang may lamang berdeng pagkain at lumipad mula rito ang mga harem agay. Dinala ni Ginko si Miharu pabalik sa bahay, pero dahil nagsisimula ng dumami ang mga mushi sa paligid niya, kinailangan niyang umalis. Nangako siyang babalik. Lumipas ang isang taon, bumalik si Ginko ngunit nagulat siya nang malaman na hindi nagising si Miharu kahit natapos na ang tagsibol. Dahil dito, nagpasya siyang hanapin ang lugar kung saan palaging nagpupunta si Miharu upang alamin kung ano ang kulang sa pagbabalik niya sa kamalayan. Sa paghahanap, nakakita siya ng isang paru-paro at sinundan ang amoy nito. Natagpuan niya ang isang maliit na lugar na puno ng berde at buhay na halaman kahit taglamig. Habang sinusuri niya ito, biglang lumamig ang paligid at nagsimulang mawalan ng malay ang mga hayop. Naramdaman din niyang inaantok na siya. Napansin niya na may mga paru-paro na hindi naaapektuhan ng nangyayari at nahuli niya ang isa. Habang inaalagaan ni Suzo si Ginko, hindi niya sinasadyang mapakawalan ang nahuling paru-paro sa loob ng bahay. Nang sumapit ang tagsibol, sabay na nagising si Ginko at Miharu. Nalaman ni Ginko na ang paru-paro ay nagiging bulaklak na naglalabas ng pabango na siyang gumigising sa mga nahulog sa mahimbing na tulog. Ipinaliwanag ni Miharu na kung hindi niya nailabas ang paru-paro, kusa siyang madyay gising dahil ito ay magiging bulaklak. Dito napagtanto ni Ginko na ginagamit ni Miharu ang usubuki bilang senyales upang tawagin ang harem agay. Sinabi ni Miharu na gusto niyang panatilihin ang sikreto ng mga paru-paro dahil gusto niya ang mga ito. Napangiti si Ginko at sinabi niya na hindi kaibigan ang mga mushi pero parang isa silang kakaibang mga kapitbahay. At walang masamang magka-interes sa kanila. Bago umalis, nangako si Ginko na babalik, pero hindi na sa taglamig. Habang nakasakay sa isang ferry, nakilala ni Ginko si Kaji, isang batang nagtatrabaho sa bangka. Ikinwento ni Kaji na ang kanyang ina, si Sayo, ay nakararanas ng matinding memory loss at hindi na rin makatulog ng maayos. Dahil dito, nagpasya si Ginko na puntahan sila upang tumulong. Pagdating sa kanilang tahanan, ipinakilala ni Kaji si Sayo kay Ginko. Ipinakita ni Kaji kung gaano kalala ang pagkalimot ng kanyang ina. Hindi niya na maalala ang kanilang malalayong kamag-anak at nakalimutan niya kung ano ang pagbahing at maging ang itsura ng isang alimango. Dahil dito, inutusan ni Ginko si Kaji na gumawa ng listahan ng lahat ng bagay na nakalimutan ni Sayo. Nang pag-aralan niya ito, napansin niyang ang mga nakakalimutan niyang bagay ay iyong hindi madalas mangyari o makita. Ngunit may kakaiba ang isang bagay, hindi niya nakalimutan ang kanyang asawa. Araw-araw ay inihahanda pa rin niya ang pagkain nito at iniisip siya. Inobserbahan ni Ginko si Sayo magdamag. Napansin niyang kahit hindi siya makatulog sa tamang paraan, may kakaibang nangyayari. Sa umaga, biglang bumagsak si Sayo sa labis na pagod at ilang segundo lang, bigla siyang nagising muli. Sa kanyang pagkagising, naiiwan ang kanyang anino, na kalaunan ay kumilos at lumayo mula sa kanya. Dito napagtanto ni Ginko na ito ay gawa ng isang mushi na tinatawag na kagidama. Ipinaliwanag ni Ginko na ang kagidama ay isang uri ng mushi na naninirahan sa lilim ng matatandang puno. Ito ay pumapasok sa tenga ng isang tao at unti-unting kinakain ang kanilang alaala. Hindi nito binubura ang mahahalagang alaala tulad ng pangunahing kaalaman at mga bagay na kinakailangan upang mabuhay.
Kapag nakakain na ito ng sapat na memorya, naghahati ito at naglalabas ng panibagong mushi, kaya patuloy na lumalala ang kondisyon ng biktima. Ang tanging kahinaan ng kagidama ay liwanag ng araw, pero habang nasa loob ito ng katawan, hindi ito madaling matanggal. Upang mapanatili ang mahahalagang alaala ni Sayo, iminungkahi ni Ginko na gumawa siya ng mga bagong alaala upang iyon ang kainin ng mushi, sa halip na ang kanyang mahahalagang alaala. Dahil sa payo ni Ginko, naisip ni Sayo na hanapin ang kanyang asawa, na matagal nang wala. Ayon sa kanya, posibleng nasa isang bayan sa kanluran kung saan madalas niya itong binabanggit noon. Kasama si Kaji, nagsimula siyang maglakbay upang likhain ang mga bagong alaala. Makalipas ang isang taon, dumaan muli si Ginko sa parehong lugar at nakita si Kaji sa ferry at ikinwento ni Kaji ang mga nangyari. Natagpuan nila ang kanyang ama, ngunit mayroon na itong bagong pamilya. Nang malaman ito ni Sayo, hindi siya nagsalita at tahimik na bumalik pa uwi. Dahil sa matinding pagod na pangpisikal at emosyonal, nawalan siya ng malay sa daan at tuluyang nakatulog ng ilang araw. Habang natutulog si Sayo, sinabi ni Kaji na naramdaman niyang may malaking kagidaman na lumabas mula sa katawan ng kanyang ina. Pagkagising ni Sayo, hindi na niya maalala ang kanyang asawa, pati na rin ang maraming bagay mula sa kanyang nakaraan. Ngunit, naalala pa rin niya si Kaji at ilan sa mga pangunahing kaalaman sa buhay. Bumalik sila sa kanilang tahanan, at bagamat nakakagawa na siya ng bagong alaala, kinakalimutan niya ito sa susunod na araw. Sa kabila ng lahat, patuloy na namuhay si Sayo at si Kaji. Bagamat patuloy siyang nakakalimot, hindi na niya ito iniinda tulad ng dati. Bago umalis si Ginko, naiwan ng isang mapait ngunit mapayapang katotohanan. Hindi lahat ng alaala ay mananatili, pero ang mahalaga ay ang kasalukuyang sandali at ang mga taong nariyan pa rin para sa iyo. Isang araw, natanggap ni Ginko ang isang punit at maling naipadala na sulat sa kanya. Dahil sa maling delivery, na-realize na oras ng palitan ang kanyang kakon mailbox, isang espesyal na silkworm kakon na ginagamit ng mga mushi master upang makipag-ugnayan sa isa't isa gamit ang isang mushi na tinatawag na uro. Pumunta si Ginko sa isang liblib na bahay kung saan nakatira si Aya, ang babaeng responsable sa paggawa ng kakons na ginagamit bilang mailbox. Habang nag-uusap sila, napansin ni Ginko na may kakaibang ginagawa si Aya. Patuloy siyang nagsusubok ng iba't ibang kakon upang makapagpadala ng liham sa kanyang nawawalang kapatid na si Ito. Kahit matagal nang nawala si Ito, hindi pa rin siya sumusuko sa paghahanap dito. Naalala rin ni Aya si Ginko at sinabi niyang tama lang na dumating ito dahil oras na ngang palitan ang kanyang kakon mailbox. Sina Aya at Ito ay magkapatid na sinanay ng isang matandang mushi master sa isang espesyal na pagproseso ng kakon. Ginagamit nila ang dobleng sinulid upang likhain ang mga kakon na may koneksyon sa isa't isa. Dahil dito, nagagawang tumawid ng uromushi sa mga kakon upang magpadala ng mga liham. Binalaan sila ng kanilang master na huwag kailanman magsara ng anumang pinto. Dahil mabilis dumami ang uro kapag napunta sa isang closed space. Kapag may pumasok sa isang kwarto na puno ng uro, maaaring mahila ito sa isang dimensyon kung saan hindi na siya makakabalik. Habang nagtatrabaho, si Ito ay nakatulog sa tabi ng mga nilalabhang damit. Dahil sa hangin, isang kumot ang lumipad at tumakip sa kanya. Nagising siya na napapaligiran ng uromushi. Nakita siya ni Aya at itinanggal ang kumot, ngunit biglang sinabi ni Ito na huwag niyang alisin. Ngunit huli na ang lahat, wala na si Ito. Simula noon, hindi na tumigil si Aya sa paghahanap sa kanyang kapatid. Ginamit niya ang kanyang mga kakon upang subukan siyang maabot. Ngunit walang sumasagot, kaya lalo siyang nalugmok sa kanyang lungkot. Dahil dito, nagpa siya si Ginko na tulungan siya. Dinala ni Ginko si Aya sa isang bukas na lagusan ng uro, isang portal patungo sa kakaibang dimensyon. Itinali niya si Aya sa isang kadena bilang panseguridad. Ipinakita niya ang napakalawak na daigdig ng uro, puno ng tila walang katapusang madilim na daanan. Sinabi niya kay Aya na kung nandito si Ito, wala na silang ibang paraan para hanapin siya. Ang lugar na ito ay parang walang katapusang maze. Sinubukan kumbinsihin ni Ginko si Aya na huminto na sa kanyang paghahanap, dahil maaaring wala ng pag-asang mahanap si Ito. Ngunit matapos umalis ni Ginko, hindi pa rin sumusuko si Aya. Umaasang isang araw, makikita niya si Ito na lumalabas mula sa lagusan. Lumipas ang maraming taon, at isang araw, isang tagagawa ng silk fabric ang nagulat.
Sa loob ng isang kakon na inani niya, mayroong isang batang babae na halos 10 taong gulang ang nasa loob. Hindi ito makapagsalita, ngunit may dala itong isang liham. Dahil dito, naihatid siya pabalik sa kanyang tahanan. Hindi tiyak kung ang batang babae nga ba ay si Ito, ngunit ang himala ng kanyang muling paglitaw ay naging alamat. Sa isang tahimik na bayan, isang mapagmatsyag na tindero ng pawnshop ang nag-alok kay Ginko ng kakaibang kimono. May painting ito ng bundok, ngunit ayon sa tindero, minsan may lumalabas daw na usok mula sa mismong imahe. Ayon sa matanda, gawa raw ito ng isang sikat na pintor noon, kaya mahal ang presyo. Nakipag-negotiate si Ginko para bumaba ang presyo at may kutob siya. Hindi lang simpleng pintura ito. Ilang taon na ang nakalipas. Isang bata na ang pangalan ay Kai ang nakatira sa paanan ng bundok. Noong bata siya, nagtataka siya kung bakit may usok na lumalabas sa bundok kahit wala naman nakatira doon. Ngunit kahit ang tatay at ate niya ay clueless kung bakit. Nang nagbinata na siya, nahilig siyang magpinta at nangangarap maging kilalang artist. Hindi siya suportado ng kanyang ama, pero ang kanyang ate ay palihim na naniniwala sa kakayahan niya. Ginawan siya nito ng kimono gamit ang seda mula sa bundok at pinapunta sa lungsod para mag-apprentice sa isang master painter. Sa umpisa, puro tagalinis lang ang role ni Kai. Pero hindi niya napigilan ang sarili, ginamit niya ang natirang mga tinta mula sa ibang artists para lihim na ipinta ang tanawin ng kanilang bundok sa loob ng kanyang kimono. Isang araw, nahuli siya ng kanyang guro, pero imbes na pag-alitan, humanga ito at tinuruan siya ng tunay na sining, at sinabi nito na konti na lang naman ang kaya niya ituro. Sa tulong ng kanyang guro, unti-unting nakilala si Kai. Dahil kulang siya sa tinta para sa isang malaking proyekto, ibinenta niya ang kimono ng ate niya. At doon nagsimula ang tuloy-tuloy na tagumpay niya. Pero habang abala siya dahil sa lakas ng demand ng art niya, nagsimulang dumating ang mga sulat. Sa pag-aakalang puro trabaho lang ang laman, sinunog niya ito nang hindi man lang binubuksan. Hanggang isang araw, narinig niya ang balitang may gumuhong bundok sa isang baryo, ang dati niyang tahanan. Pagbalik niya sa dating baryo, wasak na ito. Isang babaeng may kargang bata ang lumapit sa kanya. Siya raw ang anak ng kapatid niyang babae. Patay na raw ang ama nila sa landslide, at 3 taon nang patay ang ate niya matapos manganak. Sinulatan pa raw siya nito noon na humihingi ng tulong, pero hindi siya dumating. Walang naisalba ang ate niya. Ang naiwan lang, ang batang si Toyo na pamangkin niya, at galit ng mga kabaryo. Dahil sa guilt at lungkot, nanatili si Kai sa nasirang baryo. Inalagaan si Toyo ni Kai kahit mahina at mabagal ang development nito. Tanging ang matandang babae ang nagbibigay sa kanila ng pagkain. Pero nang mamatay rin ito, si Kai na lang ang natirang tagapangalaga ng pamangkin niya. Muli sa kasalukuyan, nakita ni Kai ang usok sa bundok, katulad ng dati. Sinundan niya ito at doon niya muling nakita ang lumang kimono na suot ni Ginko. Puno ng putik si Ginko, kakagaling lang sa isang pagsusuri. Ipinaliwanag niya na ang kimono ay tirahan ng isang mushi, ang ubusuna, isang klase ng mushi na parang putik, pero umaangat sa hangin at nagmumukhang usok kapag nasa labas. Ang ubusuna ay nabubuhay lang sa lugar kung saan sila ipinanganak, at ang kimono, gawa sa seda sa bundok, ay naging pansamantalang tahanan nila matapos ang landslide. Ayon kay Ginko, ang mga halaman sa bundok ay may bahid ng ubusuna, at kung kinakain mo ito, may natural kang proteksyon mula sa ibang mushi. Pero kung lumayo ka sa lugar, nawawala ang epekto. Kaya pala si Toyo ay mabagal ang development, kulang siya sa ubusuna. Pero ngayon na ang mushi ay bumalik sa bundok mula sa kimono, unti-unti siyang lalaki ng normal. Tinanong ni Kai kung maari ba niyang bilhin pabalik ang kimono, pumayag si Ginko ngunit may kapalit. Kailangan niya munang magpinta ng panibagong kapareho. Habang pinipinta ito, si Toyo ay tumabi at humanga sa ginagawa niya. At sa unang pagkakataon mula nang mawala ang lahat sa kanya, ngumiti ulit si Kai. Nagdesisyon siyang magpatuloy sa pagpipinta, hindi para sa kasikatan, kundi para sa sarili niya at kay Toyo. Matapos ng lahat ng ito, ibinenta ni Ginko ang replika ng kimono kay Ada Shino. Dagdag kwento pa ni Ginko, na tuwing ika-10 taon, may usok daw na lumilitaw mula sa bundok na pinaggalingan ng kimono. Si Ada Shino, natuwa. Si Ginko, ngumiti ng palihim. Si Fuki ay isang nurse ng isang pamilya na nasa mataas ang antas ng pamumuhay. Dito niya nakilala si Seijiro, ang panganay na anak ng pamilya. Sa mga gabing magkasama sila,
Nagkaroon sila ng matibay na romantic connection habang nanunood ng mga bituin at nagkakaroon ng mga tahimik na usapan. Pero habang papalapit ang pagtatapos ng kontrata ni Fuki, dumating ang isang gabi na nagbago ang lahat. Habang nag-uusap sila ni Seijiro sa tabi ng ilog, napansin ni Fuki ang isang kakaibang puting string na nakabitin mula sa langit. Nang hinawakan niya ito, bigla siyang nawalan ng malay at dinala siya sa isang lugar na hindi kayang ipaliwanag ni Seijiro. Iniwan si Seijiro na naguguluhan at nag-iisa sa tabi ng ilog. Makaraan ng ilang panahon, narating ni Ginko ang bundok kung saan natagpuan niya si Fuki. Biglang nagkaroon ng malay si Fuki at sinundan niya si Ginko. May pinainom siya kay Fuki na isang tsaa para mag-improve ang sitwasyon nito. Makikita niyang nasa sa isang kakaibang kalagayan ito, isang sinulid na nagmumula sa gitna ng kanyang palad ang nag-uugnay sa kanya sa pagitan ng mundo ng mga tao at mga mushi. At muntik na siya naging ganap na mushi. Mas madali din siyang makaka-recover pag nasa lugar siya ng maraming tao. Nag-camp sila at nakita ni Fuki ang River of Light na ang nagpapailaw ay mga mushi. Binalaan niya ito na huwag tumingin sa mga mushi, sa halip ay tumingin sa mga bituin sa langit. Pagkagising ni Fuki ay bumalik na ang mga alaala niya. Bumalik sila sa nayon at nagkita sila ulit ni Seijiro at kinuwento ni Seijiro ang nangyari. Tumanggap siya ng payo mula kay Ginko na nagsabi na ang nangyari kay Fuki ay dahil sa isang mushi na tinatawag na Tenpengusa, ay isang mushi na naninirahan sa dagat ng mga bituin na umiiral sa kahilera ng ilog ng liwanag. Kamukha nila ang mga kometa na may mahahabang buntot, at kumakain sila ng mas mahihinang mushi sa kalangitan. Paminsan-minsan, kapag kakaunti ang kanilang nahuhuling biktima, ibinababa nila ang kanilang mga buntot patungong lupa upang subukang makahuli ng pagkain doon. Sa kaso ni Fuki, hindi siya kayang kainin ng mushi dahil sa kanyang laki, kaya't iniwan siya sa mundong ito at ibinagsak pabalik sa lupa. Sinabi ni Ginko kay Seijiro na kung hindi maipakita ang isang mas malalim na koneksyon kay Fuki at ipakita na siya ay tunay na bahagi ng mundong tao, tuluyan itong mawawala. Lumipas ang ilang buwan, at bumalik si Ginko upang makita ang kalagayan ni Fuki dahil nawala ulit ito. Nagbigay ng matinding stress ang naibigay ng di pagsang ayon ng tatay ni Seijiro sa kasal nila. Unti-unti din nagbago si Fuki at naging sobrang magaan niya na halos lumutang na siya, hanggang sa nawala na ito. Si Seijiro na lang ang naging koneksyon ni Fuki sa mundo ng tao. At ang hindi pagtanggap ni Seijiro sa pagtutol ng tatay niya at ang sitwasyon ni Fuki ang naging rason bakit naputol ang koneksyon ni Fuki sa mundo ng tao. Tanging si Ginko na lang nakakakita kay Fuki at sinabi niya kay Seijiro na may pag-asa pa, kung hindi magsasagawa ng mga hakbang si Seijiro upang muling buhayin ang pagmamahal at pakiramdam ng pagiging buhay na tao ni Fuki, ay tuluyan na itong mawawala. Sa gabing iyon, nagdesisyon si Seijiro na magpakasal sa kanya. Hindi ito karaniwang kasal, wala si Fuki sa kanyang harapan, ngunit ipinakita pa rin ni Seijiro ang kanyang pagmamahal. Madalas niyang kausapin si Fuki kahit na hindi niya ito nakikita o hindi ito nakakasagot. Ginawa niya ang lahat ng paraan upang ipakita kay Fuki na siya ay mahalaga at bahagi siya ng kanyang buhay, kahit pinag-uusapan na siya ng ibang tao. Gumawa rin siya ng isang tahanan para sa kanila at pinilit niyang muling buhayin ang mga alaala nila sa bawat hakbang na ginagawa. At isang araw, unti-unting bumalik si Fuki sa mundo ng mga tao, bigla siya lumitaw sa harap ni Seijiro. Ang kanyang katawan ay muling naging matatag at hindi na siya nawawala sa paligid. Isang happy ending para kay Seijiro at Fuki, na sa kabila ng mga pagsubok at pagdurusa, natagpuan ang kanilang landas patungo sa isa't isa. May dumungaw sa isang butas ng pinto, si Tama. Nakita niya si Ginko. Si Tama ay isang matandang mushishi o mushi master, na nag-alaga sa taga-record ng mga mushi, na ikinikwento ng ibang mushi master. Kumuha si Ginko ng isang scroll tungkol sa current na record keeper. Siya si Tanyo Karibusa, isang batang babae na may kakaibang sakit. Ang kanyang paa ay paralisado dahil sa isang mushi na nakatago sa kanyang katawan. Ang sakit na ito ay isang sumpa na ipinasapasa sa kanilang pamilya mula pa sa isang babae na gumawa ng kasunduan upang makontrol ang isang napakasamang mushi, pero hindi ito natanggal, buhay pa rin ito sa mga susunod na henerasyon. Noong bata si Tanyo, sinabi ni Tama na ilang henerasyon nang pinapasa ang sumpa ng mushi, at kung paanong ang mushi na ito ay isang nilalang na nais pumatay ng lahat ng buhay, mga hayop, mushi, at tao. Ang mga mushi ay nabubuhay kasama ng fauna at flora. Dumating ang matinding tagtuyot at namatay lahat ng halaman at mushi.
Saka naman lumitaw ang mushi na ito. At ang lahat ng mga tala at record tungkol dito ay nawala na. Walang nakakaalam kung ano talaga ito, kung anong hitsura, kung paano at bakit nito nais puksain ang lahat ng bagay. Si Tanyu, bilang isang malayong apo ng babaeng gumawa ng kasunduan, ay ipinanganak na may tatak na ng sumpa sa kanyang katawan, ang mushi ay patuloy na naninirahan sa kanya. Binubuo ni Tanyu ang mga kwento ng mga mushishi na narinig niya at ang lahat ng mga detalye tungkol sa mga mushi na sinubukan nilang patayin. Ang mushi sa kanyang katawan ay nagpaparamdam at nagdudulot ito ng matinding sakit sa kanya. Nagsimula ang pagkakaibigan nila Tanyu at Ginko, nang magkwento si Ginko na imbes na patayin niya ang mga mushi, ay hinahayaan niya itong mabuhay. Kino-contain niya lang ang mga ito. Isang araw, dumalaw si Ginko at nagkita sila muli. Habang si Tanyu ay nagpapahinga, binisita ni Ginko ang archives at nagbasa. Nang magising si Tanyu, napansin ni Ginko na may bookworms na kumakain ng mga scroll at pinigilan siya nito. Ang mga bookworms na ito ay mga mushi na alaga ni Tanyu. Ang mga bookworms ay may kakayahang gawing mahina ang mga seals ng mushi sa mga scroll, kaya't palagi niyang binabago ang mga scroll upang hindi makawala ang mga mushi. Kinailangan niyang isalba ang bawat karakter mula sa bawat volume at chapter ng mga kwento, at muling selyohan ang mga ito. Matapos magawa ni Tanyu ang lahat, ibinahagi ni Ginko sa kanya ang mga kwento ng ibang mushi, at nang maglaon ay pinili ni Tanyu na lumabas at maglakad-lakad kasama siya. Ibinahagi ni Tanyu ang kanyang pangarap, nais niyang balang araw ay matanggal na ang sumpa at makalakad ng normal. Ngunit natatakot siya na baka hindi niya ito magawa sa kanyang buhay at ang kanyang mga magiging apo ang magmamana ng birthmark na nag-uugnay sa kanila sa mushi. Nag-usap sila ni Ginko kung ano ang nais niyang gawin kapag nakalakad na siya. Sinabi ni Tanyu na gusto niyang sumama kay Ginko at makilala ang mga mushi na kanyang naririnig mula sa kanya. Pumayag si Ginko, ngunit binanggit niyang hindi niya alam kung kailan siya magiging ganap na malaya, dahil maaari rin siyang kainin ng mushi anumang oras. Tinawag si Ginko para imbestigahan ang kakaibang kaso ng isang pamilya. Si Aki at ang asawa niya, si Toko, ay sinusubukan magkaanak. Ang anak nila ay nanghihina at may mga green spots sa katawan. Naalala ni Aki, na noong nagbubuntis pa siya, sila ay dumaan sa kagubatan at baka doon niya nakuha ang mga green spots. After 1 year, nanganak siya. Patagal ng patagal ay nagiging mahina ang anak nila at yung green spots lang ang nakikitang rason ni Aki. Tinanong ni Ginko kung ang bata ay mukhang tao nang ipinanganak, at sinabi ng ama na isang kakaibang green mass ang ipinanganak sa kanila na nakatakas mula sa bahay at dumaan sa ilalim nito. Isang taon ang nakalipas matapos manganak ni Aki, narinig nila ang ingay mula sa ilalim ng bahay at natagpuan nila ang isang bata, at tinanggap nila ito bilang kanilang anak. Binigyan nila ito ng pangalan na Watahiko. Habang lumalaki si Watahiko, mabilis ang kanyang paglaki ngunit hindi siya makapagsalita at hindi kayang pakainin ang sarili. Pagkatapos, isang pangalawang bata ang lumitaw, at pagkatapos ng ilang panahon, isang pangatlong bata. Every 6 months ay lumilitaw na bata na kamukha ni Watahiko. Kakaibang sitwasyon, kaya't masusing inimbestigahan ni Ginko ang kanilang kaso. Dito, nalaman niya na si Watahiko ay hindi isang tao, kundi isang mushi na tinatawag na Watahaki. Ang Watahaki ay pumapasok sa katawan ng mga buntis na babae at kinukuha ang lugar ng kanilang anak. Pagkatapos ng kalahating taon, magpapadala ito ng Hitotake, isang mushi na nagmimistulang bata, na konektado sa main body nito, ang Watahaki. Ang mga mushi ay kumakain at nagpapakain sa main body nito nang hindi nila namamalayan. Ipinaliwanag ni Ginko sa pamilya na malapit nang mamatay si Watahiko at kapag nangyari iyon, maglalabas siya ng mga spores para dumami, at kailangan nilang patayin siya bago pa iyon mangyari. Noong una ay tumanggi ang pamilya dahil napamahal na sila dito, ngunit ipinaliwanag ni Ginko na ang mga bata ay hindi nila tunay na anak, kundi mga nilalang na ginamit na disguise ang katawan ng anak nila at naging rason kaya namatay ang pinagbubuntis ni Aki. Sa huli, pumayag ang ama na patayin si Watahiko. Gumamit si Ginko ng lason at sinunog ang katawan ni Watahiko upang tapusin ang cycle ng mushi sa kanilang buhay. Ibinigay ni Ginko sa pamilya ang pagkakataong itaguyod ang ibang mga bata, at si Toko mismo ang gagawa ng pag-ending sa buhay ng mga ito matapos ang cycle ng buhay nila. At sinabi ni Ginko sa kanila na kung may mangyaring masama ay dapat nilang tawagan siya.
Ikinwento ni Tako na si Aki ay divorcee galing sa isang mayamang pamilya. Nakipaghiwalay ang dating asawa ni Aki sa kanya nang mamatay ang anak nila dahil sa sakit. Kaya ganun sila kadesperado magkaanak. Hindi nagtagal, nakatanggap si Ginko ng liham mula sa pamilya at bumalik sa kanilang bahay. Ipinaliwanag ng ama na ang mga bata ay mabilis na lumalaki at matuto ng mga bagay. Ang mga batang mas bata pa ay nagsisimula ng magpakita ng mga sintomas na katulad ng kay Wotahiko at nagsisimulang magsalita. That man is coming. Ang pangalawang anak ay nagsimulang magpakita ng parehong sintomas at ang ama ay nahirapan na patayin ang anak na iyon. Daddy, I don't wanna die. Please don't kill me. I wanna live. Dahil priority ng Mushi ang survival, natuto ito na gamitin ang kagustuhan ng mag-asawa na magkaanak at natutong mag-manipulate. Pagpasok ni Ginko sa bahay, inatake ni Aki si Ginko at sinaksak siya para protektahan ang mga anak. Nakaligtas si Ginko at nanatili siya sa bahay ng ilang araw upang magpagaling. Pagkatapos niyang gumaling, hinarap ni Ginko ang pangalawang anak at ipinaliwanag niya na siya ay mapanganib dahil sila ay pumapatay ng bata sa sinapupunan at hindi niya pwedeng hayaan na magpatuloy ito. Dahil doon, inutusan nito ang mga bata na sunugin ang bahay upang protektahan ang mga spores nito. Matapos ang sunog, nag-inspeksyon si Ginko sa nasunog na bahay at natagpuan ang isang itlog, isang mineral na may kakayahang mag-seal ng Wotahaki. Ibinigay niya ito sa mga magulang, at ipinaliwanag na kapag ang Wotahaki ay naharap sa krisis, pinuputol nito ang koneksyon nito sa Hitotake para may salba ang ibang mga buto na lumalabas sa spores nito. Pagkatapos ay papasok ang Hitotake sa isang state ng hibernation, ngunit hindi tiyak kung kailan sila magigising, hindi alam ng mag-asawa na niligtas ni Ginko ang Wotahaki at nilagay sa isang glass container. Habang umaalis si Ginko, tinanong siya ng Wotahaki kung ano ang ibinigay niya sa mag-asawa, at kung bakit hindi pa siya pinatay nito habang may pagkakataon. Sumagot si Ginko na ito ay isang mineral mula sa kanyang mga gamit at naging rason ni Ginko ay dahil hindi pa dumarating ang end of cycle ng Wotahaki. Napagtanto ng Wotahaki na si Ginko ay isang misteryosong nilalang. Pumunta si Ginko sa isang isla matapos makarinig ng mga kwento tungkol sa mga tao na nabubuhay muli. Nang dumating siya sa nayon, napansin niyang nag-aalangan ang mga tao sa kanya, ngunit nagpunta siya sa beach ng gabi at nakakita ng mga ilaw na lumulutang sa tubig malapit sa isang batuhan. Doon niya nakilala si Mio, isang babae na nakakakita rin ng mga ilaw. Magkasama silang nagmasid sa mga ito, pero biglang dumating ang isang batang babae, si Isana, na nagsabi na oras na ng hapunan. Dinala nila si Ginko sa bahay, at doon nakipagkita siya sa ama ni Mio, na tinawag si Isana bilang Mana. Ngunit itinaman ni Mio at sinabi na ang pangalan ng bata ay Isana. Pagkatapos nilang maghapunan, bumalik sila sa beach at sinabi ni Mio kay Ginko na hindi lumalabas ang mga ilaw kapag tumaas na ang buwan. Doon niya ibinahagi ang lihim ng Ryugu o ang Dragon Shrine. Ito ay isang lugar at isang malalim na bangin kung saan ang mga namatay ay muling ipinapanganak ng parang sila ay na-reborn. Inamin ni Mio na si Isana ay ang reborn na ina niyang si Mana. Nag-flashback kay Mio ang panahon kung kailan kinuha ng kanyang ama si Mana, ang kanyang may sakit na ina, papunta sa Ryugu upang sumailalim sa proseso ng rebirth. Takot si Mana sa kamatayan at nais niyang mabuhay muli. Nang mamatay si Mana sa Ryugu, may lumutang na pulang itlog na mula sa Ryugu. Ininom ni Mio ang itlog habang nagbubuntis siya, at ang bata na dinadala niya ay naging reborn na si Isana. Nakipagkasundo si Mio sa kanyang ama na hindi tatawaging Mana ang bata, dahil ayaw niyang malito ang kanyang ina/anak. Sa kasalukuyan, tinitimbang ni Mio kung ano ang tunay na nature ni Isana. Sinabi ni Ginko na mukhang normal naman ang bata, ngunit dahil sa proseso ng rebirth, hindi ito magiging ganap na tulad ng kanyang ina. Si Isana ay masaya na tinatawag siya ni Mio na Isana, ngunit malungkot siya kapag tinatawag siyang Mana. Nakita ni Ginko ang maraming mga tao ang na-reborn sa nayon, at tinanong niya si Isana kung siya ba ay masaya. Sinabi ni Isana na masaya siya ngunit naguguluhan din, dahil habang lumalaki siya, unti-unti niyang nararamdaman na mas lalo siyang nagiging tulad ng kanyang ina. Dumating si Ginko sa Ryugu at nakita ang mga pulang itlog na lumulutang, ngunit nang tingnan niya ang mga ito sa ilalim ng microscope, nalaman niyang ito pala ay mga produkto ng isang mushi. Ang mushi ay binabalik ang buhay ng mga nilalang pabalik sa kanilang embryonic state, kaya't lahat ng nabubuhay na nilalang na nalunod sa Ryugu ay bumabalik sa kanilang original form.
Sinabi ni Ginko kay Mio na si Isana ay physically identical sa kanyang ina, ngunit dahil siya ay pinalaki ni Mio, hindi siya magiging katulad ng kanyang ina dahil iba ang na-experience niya sa buhay. Nag-decide si Mio na yakapin ang reality na ito para kay Isana at matutong tanggapin siya bilang kanyang anak, hindi bilang reborn na ina niya. Gustong umalis ni Ginko sa isla dahil wala siyang karapatan na pakilaman ang mga desisyon ng tao sa lugar, kung gusto nilang ma-rebirth ng paulit-ulit. Kinabukasan, nagkaroon ng malakas na bagyo, kaya't hindi nakalabas si Ginko mula sa isla. Hindi makatulog si Mio dahil sa kanyang sitwasyon. Kaya't kahit may bagyo, naglakad-lakad ito. May nakita siyang bangka na tatangayin ng alon kaya't sinubukan niya itong ilayo sa pampang. Ngunit nilamon na siya ng alon. Nagpasya si Isana na iligtas si Mio nang makita niyang nalunod ito sa dagat. Nasagip ni Isana at Ginko si Mio, ngunit si Isana ay kinuha ng mushi kasama rin si Ginko. Malapit na silang ma-absorb ng mushi ngunit binitawan din sila nito. Na-realize ni Ginko na takot ang mga ito sa liwanag ng buwan kaya bigla itong bumitaw sa kanila. Matapos ang insidente, ibinili ni Ginko kay Mio na bagamat unsure siya na iwanan niya ang mushi, may karapatan pa rin ang mga tao sa isla na magdesisyon para sa kanilang sarili. Habang nagpapaalam si Ginko sa kanila, sinabi ni Isana na mas gusto niyang mamatay si Mio bilang siya pa rin, ang taong nakilala at minahal niya, kaysa ma-rebirth siya at mawala lahat ng mga alaala at karanasan niya bilang kanyang ina. Ang desisyong ito ni Isana ay nagpapakita ng pagkakaiba mula sa ina niyang si Mana, na mas pinili ang rebirth kaysa tanggapin ang kanyang natural na buhay. Nagpaalam si Ginko sa isla at naglayag papalayo, na iniisip ang muling rebirth, ang tunay na kahulugan ng buhay, at ang mga bagay na minsan ay mahirap tanggapin, kahit na ang mga natural na pagbabago ng buhay na dulot ng mushi. Isang araw, naglalakad si Ginko papunta sa isang nayon at may narinig siyang parang may sumisigaw na babae. Is that a woman? Matapos ay may nakita siyang babae na lumabas sa isang kuweba. Hindi ito pinansin ni Ginko at matapos ang ilang oras, dumating na si Ginko sa paruroonan niya. Napansin niya ang mga bahay at mga tao na tinutubuan ng rust o kalawang, na si Ginko lang nakakakita. Nakipag-usap siya sa pinuno ng bayan at nalamang ang sakit ay umabot na ng 14 na taon, at maraming tao ang nagsisisi sa pagdating ni Shige. Si Shige, isang batang babae na itinatakwil ng buong nayon dahil sa isang kakaibang sakit. Ayon sa mga tao, si Shige ang dahilan ng pagkalat ng sakit sa mga bahay at katawan ng mga tao sa kanilang bayan, at nagsimula raw ito noong ipinanganak siya. Isa tong sakit na hindi gumagaling, kung saan ang mga tao ay nawawalan ng lakas at unti-unting nagiging matigas ang kanilang balat, na para bang tinutubuan ng rust. Sa kabila ng lahat ng paratang, tila si Shige ay isang inosenteng biktima. Kahit itinakwil na siya ng karamihan ng tao sa nayon, may iilang tao pa rin ang tumutulong sa kanya. Ang pinuno ng bayan at isang batang lalaki, si Tetsu, na tumulong kay Shige nang magkalat ang isang bag ng pagkain na hawak niya, at tahimik siyang nagpasalamat sa kanya. Pumunta si Ginko sa bahay ni Shige, kung saan ang kanyang mga magulang ay pareho ng palaging nakaratay, puno ng rust. Dito, sinabi ni Ginko kay Shige na alam niyang nakikita rin nito ang rust, at nag-alok siyang gamutin ang sakit kung sasabihin niya ang alam niya tungkol dito. Nag-set up ng magic smoke si Ginko kung saan makakapagsalita si Shige nang walang epekto kay Ginko. Puno ng kalungkutan at takot, sinabi ni Shige kay Ginko na ang kanyang boses ay nagdudulot ng rust, lalo na noong siya ay bata pa at patuloy na sumigaw sa isang kuweba sa bundok. Sinabihan siya ng kanyang mga magulang na huwag magsalita at itago ito sa lahat, at nang dahil sa sakit, hindi na nila kayang magtrabaho. Dahil dito, sinabi ni Ginko kay Shige na ang rust na nakikita niya ay ang mushi na yasabi, isang uri ng mushi na kumakapit sa mga patay na nilalang at pinapabilis ang decomposition nito habang naglalabas ng kakaibang tunog. Ang boses ni Shige ay kaparehas ng tunog na nilalabas ng yasabi, mas matindi nga lang ang intensity. Sila ay attracted sa boses ni Shige kaya pumupunta sila sa nayon para maghanap ng pagkain. Ngunit dahil walang pagkain sa nayon nila, nilalang na nade-decompose, dumidikit na lang sila sa mga tao at nagiging dahilan ng paghina ng mga tao. Kinakain ng mushi ang mga nabubuhay. Pinili ni Shige na makinig kay Ginko at matutong magsulat, upang maipaliwanag kay Tetsu ang mga kwento ni Ginko tungkol sa mushi.
Nag-usap si Ginko at Tetsuo at nagtaka si Ginko bakit hindi siya tinatablan ng sakit. Si Tetsuo ay bagong lipat lamang sa Nayon matapos masira ang bayan niya malapit sa dagat. Pabalik-balik siya sa dati niyang bayan para tumulong sa pag-rebuild nito. Iisa lang ang nakikitang solusyon ni Ginko. Ito ay ikalat ang mga Yasabi ngunit dapat na din umalis si Shige sa Nayon. Sinabi ni Ginko sa leader ng Nayon na alam niya na ang rason ng pagkalat ng sakit. Habang binabasa naman ni Tetsuo ang sulat ni binigay ni Shige. Ang sulat ay pasasalamat dahil sa magandang pakikitungo nito sa kanya. Ngunit hindi siya marunong magbasa at kinuha ng isang matanda, na tauhan ng leader, ang letter at binasa. Ang pagkakaintindi ng matanda ay si Shige talaga ang dahilan ng paghina ng mga tao kaya tinawag niya ang mga taga-Nayon para puntahan ang bahay nila Shige. Ngunit naunahan sila ni Tetsuo. Nagkataon din na andoon si Ginko nang mabasa ng matanda ang letter. Dumating si Tetsuo at Ginko sa bahay nila Shige at sinabihan niyang umalis na ang dalawang lovebirds. Dumating naman ang mga taga-Nayon at kinausap ni Ginko ang leader ng Nayon at ang mga tao, para pakalmeyin ang mga ito. Nakatakas sina Shige at Tetsuo at patungo sila ng bundok. Nagpaplano na sila ng magiging buhay nila pag lumisan na sila sa Nayon, nang bigla silang mahulog. Si Tetsuo ay napuruhan. Si Shige ay nagsimula namang sumigaw para makahingi ng tulong habang ang Yasabi mula sa Nayon ay nagsimulang magtulungan upang makarating sa bundok, attracted sa boses ni Shige. Sa kabila ng lahat ng panganib, nakarating si Ginko sa kanila at pinanatag si Shige. Sinabi niya kay Shige na si Tetsuo ay hindi tatamaan ng rust dahil siya ay lumaki sa tabi ng dagat, at ayaw ng Yasabi sa saltwater at salty breeze ng dagat, na dumikit na kay Tetsuo. Sa kalaunan, nawala ang rust sa buong bayan, at si Shige ay naging isang normal na batang babae muli, na may bagong pagkakataon sa buhay sa tabi ng dagat. Ang sakit ay unti-unting nawala, at ang mga tao sa bayan ay naririnig pa rin ng isang kakaibang magandang tunog na nagmumula sa bundok, na para bang si Shige ay patuloy na umaawit, isang simbolo ng kanyang sakripisyo at paglaya. Si Ginko ay dumating sa isang nayon na tinatamaan ng kakaibang halaman, na nagsimulang magdulot ng pagkamatay ng ibang mga tanim at mga buhay sa paligid. Pagdating ni Ginko, nakatagpo siya ng isang batang babae na si Yahagi, isang mushishi o mushi master, na pinag-aaralan ng mga kakaibang halamang ito, at inaakala niyang natuklasan niya ang isang bagong uri ng mushi. Ang mga halaman ay mabilis na kumakalat at sinasabi ng mga tao na may koneksyon ito sa isang volcanic rock, kung saan nila unang nakita ang damo na ito ilang buwan na ang nakaraan. 3 araw matapos madiskubre ang halaman na ito, napuno na nila ang mga fields, at kapag namulaklak na ito, naglalabas ito ng spores na pumapatay sa ibang halaman. Dahil sa pagkalat nito, nagdesisyon ang mga tao sa nayon na sunugin ang buong bundok, upang pigilan ang mga ito mula sa pagkalat at pagpatay sa mga tanim. Si Yahagi, bagamat isang eksperto, ay nagdesisyon na ito na lang ang pinakamabilis na solusyon, pero si Ginko ay may doubts. Sinabi niyang hindi nila dapat isakripisyo ang buong bundok dahil hindi nila alam ang mga posibleng epekto ng kanilang gagawin. Tinulungan niya si Yahagi na maintindihan na hindi lahat ng problema ay dapat lutasin ng puwersa. Ngunit nagpatuloy pa rin ang mga tao sa kanilang plano, at sinubukan nilang sunugin ang bundok. Pagkatapos ng sunog, naglabasan ang mga asul na bola ng apoy, mga Kagami, na dahan-daang lumilipad papalayo. Ang mga Kagami ay mga maliliit na mushi na naglalaman ng isang mushi na tinatawag na Hidane, na kumakain ng init ng katawan ng mga tao. Kapag ang Hidane ay nakakakita ng init mula sa apoy, nagsisimula itong kumain ng init mula sa katawan ng mga tao, na nagiging sanhi ng mga hindi inaasahang epekto. Ang mga halaman ay natupok at tingin niya ay mission accomplished na. Ngunit nakita niya na may mga Kagami sa nayon at nagsimulang mawalan ng init ang mga tao dahil dito. 7 tao ang namatay. Ang mga damo, na nakita sa bato, ay nakita din sa katawan ng mga namatay dahil sa Kagami. Si Yahagi, na hindi pa rin ganap na nauunawaan ang lahat ng ito, ay naka-inhale ng isa sa mga Kagami, at nagsimulang makaranas ng mga sintomas ng pagkakaroon ng Hidane. Nagkaroon na siya ng mga ugat sa loob ng katawan niya at umuubo ng halaman. Pinili niyang lisanin ang nayon at magtago upang mamatay, ngunit si Ginko ay hindi pumayag. Sinabi niya kay Yahagi na ang laban ay hindi pa tapos, at ang kanyang kamatayan ay hindi magtatapos sa problema ng Kagami. Nalaman ni Ginko na ang damo ang larvae form ng Kagami. Pag sinunog ang damo,
magiging mature ang KGB na mukhang ball of fire at sa loob nito ang Hidane. Pag naging ball of fire na sila, sa kanila iaabsorb ang init ng mga tao na ma-encounter nila. Nalaman rin ni Ginko na ang pinakamainam na paraan upang labanan ang mga Hidane ay hindi sa pamamagitan ng pagpatay sa mga KGB, kundi sa pamamagitan ng paggamit ng kanilang mga katawan upang mapatay ang mga Hidane. Ang KGB ay tinatawag ng init, at kapag sila ay inihaw o inilagay sa apoy, mawawala ang mga Hidane sa kanila. Gamit ang apoy ng Hidane, nilaga niya ang mga larvae form ng KGB. Sinunog niya ang mga damo gamit ang apoy ng mature form nito, instead na ang mga tao ang magsunog dito. Sa huli, si Yahagi ay kumain ng pagkain na niluto gamit ang KGB at nakaramdam ng unti-unting paggaling na nagsasabing tama ang kanyang desisyon. Inisip ni Ginko na ang mga KGB ay maghahanap ng mga malamig na lugar kung saan maaari nilang maghintay ng winter, at tila nagpatuloy ang paglalakbay ng mga KGB, ngunit ngayon ay medyo mas kontrolado na ng nayon ang sitwasyon. Natagpuan ni Ginko ang isang babaeng tumutugtog ng biwa, si Amane, at na-realize ni Ginko na ang kinakanta ni Amane ay tungkol sa Mushi. Habang sila'y nag-uusap, nalaman ni Ginko na si Amane ay anak ng isang dating Mushi master na namatay dahil sa isang misyon niyang hindi natapos. Ibinahagi ni Amane kay Ginko ang kwento ng kanyang pagkabulag at kung paano siya nakakita ng isang ganpuko, isang uri ng Mushi na tumatakbo sa mata ng tao at unti-unting nagbibigay sa kanila ng kakayahan. Nagpangako ang kanyang ama na gagamutin siya, gamit ang isang eyeball ng isang tao na nakakakita ng ganpuko. Nahanap ng tatay niya ang mata ngunit nang buksan ng eyeball, isang itim na Mushi ang lumabas at mabilis na nakatakas. Sumuko na sila sa paghahanap ngunit biglang nakakita ng liwanag si Amane. At sa unang pagkakataon, nakakita na siya. Kasabay nito ang pagkakaroon niya ng mga visions. Ngayon, nakikita niya ang nakaraan, hinaharap, at pati na ang mga lugar na malayo, ngunit ang lahat ng ito ay may kaakibat na pagkapagod. Para kay Amane, ang pagkakaroon ng ganitong kakayahan ay nagsimula bilang isang biyaya ngunit naging isang pasanin. Minsan ay naging pinipili na lang niyang ipikit ang mata niya. Nais niyang maging normal, pero ang kanyang mga mata ay patuloy na nagpapakita ng hindi magandang mga pangitain, lalo na ang hinaharap na hindi niya kayang baguhin. Habang tumatagal, naging isa siyang oracle, ngunit sa huli, hindi na siya pinapansin ng mga tao dahil sa takot sa kanilang kapalaran. Nakita niya ang pagdating at pag-alis ni Ginko at yun ang reason bakit gusto niyang tanggalin ni Ginko ang kanyang mata at ilibing sa bundok para wala nang makagamit nito. Napansin ni Amane na ang kanyang mata ay nagsisimulang magbago, at hindi na magtatagal ay lalabas ang ganpuko mula sa kanya, at kapag nangyari iyon, maaari itong magdulot ng sakuna sa ibang tao. Kahit na ang mga mata ni Amane ay may dalang panganib, hindi siya natatakot na magpatuloy, pero ang ideya ng pagkawala ng kanyang kakayahan, ang hindi na makita ang hinaharap, ay nagbigay sa kanya ng relief. Nagpas siyang tulungan muna ni Ginko si Amane. Habang natutulog sila, nakakita ng kakaibang vision si Amane. Nakita niya ang future niya. Ilang gabi ulit ang nakalipas, biglang gumalaw ng sarili ang mga mata niya at lumabas sa eye socket niya. Mabuti ay nahuli ito ni Ginko. Nagbago ang lahat nang pumanaw ang ama ni Tako, at ang bundok ay ipinamamana na sa kanya. Gayunpaman, ang mga kamag-anak ni Tako ay nagdesisyon na ibenta ito sa mga realtors, at hindi na itaguyod ang tradisyon ng protektahan ng bundok. Mula sa pagpanaw ng kanyang ama, nalang magbago ang kalagayan ng bundok. Ilang gabi ulit ang nakalipas. Mabas sa eye socket niya. Ito ni Ginko. Ang pagbabalik ng nomad group na Watari ay isang huling pagkakataon para kay Tako na magdesisyon kung tatalikuran niya ang responsibilidad niya o sasama sa mga Watari at maging malaya. Sa tulong ni Isaza, nagdesisyon siyang sumama mga nomad upang protektahan ang bundok. Ngunit nang magising siya isang umaga, nakita niyang hindi na si Isaza ang nandoon kundi si Ginko. Siya ang nagdala. Si Tako ay isang anak ng pamilya na nagmamay-ari ng bundok, at si Isaza, isang batang nomad. Parte siya ng isang nomad na grupo na Watari, na taon-taon pumupunta sa misteryosong bundok. Kahit na bihirang magtagpo ang mga batang ito, naging magkaibigan sila at natutunan ang mga sikreto ng bundok, at ang mga nilalang na tumutulong upang mapanatili itong buhay. Ang bundok ay may isang espesyal na master,
isang malaking isda, ang catfish, na pinaniniwalaang nagbabantay sa bundok at may koneksyon sa Kumyaku, isang channel o kanal na nagbibigay buhay sa lupa. Ang Kumyaku ay may mahalagang papel sa buhay ng bundok, at ang kulay ng fog na pumapalibot dito ay nagsisilbing senyales ng kalagayan ng bundok. Ang asul ay nagpapakita ng katatagan, ang pula ng hindi pagkakasundo, at ang ginto ay ang pinakamagandang oras upang maglakbay. Habang lumalaki si Taco, ipinakita ang kanyang mga nararamdamang pagkadismaya dahil sa kanyang mga responsibilidad sa bundok. Bagamat may mga nomad na dumadaan sa bundok, naiisip niyang hindi sapat ang mga iyon, gusto niyang magkaroon ng kalayaan gaya ng kay Isaza, na parang walang responsibilidad. Sa kabila ng mga ito, si Isaza ay patuloy na nagtuturo kay Taco ng mga kaalaman tungkol sa bundok at sa buhay ng nomad. Noong panahong ito, kasama ni Isaza si Ginkgo. Naging parte ng mga Watari si Ginkgo matapos mawala ang memorya niya. Nagbago ang lahat nang pumanaw ang ama ni Taco, at ang bundok ay ipinamamana na sa kanya. Gayunpaman, ang mga kamag-anak ni Taco ay nagdesisyon na ibenta ito sa mga realtors, at hindi na itaguyod ang tradisyon ng protektahan ng bundok. Mula sa pagpanaw ng kanyang ama, nagsimulang magbago ang kalagayan ng bundok. Ang pagbabalik ng nomad group na Watari ay isang huling pagkakataon para kay Taco na magdesisyon kung tatalikuran niya ang responsibilidad niya o sasama sa mga Watari at maging malaya. Sa tulong ni Isaza, nagdesisyon siyang sumama sa mga nomad upang protektahan ang bundok. Ngunit nang magising siya isang umaga, nakita niyang hindi na si Isaza ang nandoon kundi si Ginkgo. Siya ang nagdala ng balita na ang Kumyaku ay gumalaw at ang mga nomad ay kailangang magpatuloy sa kanilang paglalakbay. Binigay ni Ginkgo ang huling mensahe ni Isaza kay Taco, na dapat sila ay umalis na sa bundok dahil hindi na mapakali ang Kumyaku. Naisip ni Taco na sana ay nakasama pa siya sa kanila, ngunit ang bundok ay mabilis na nagbago, at nang maglaon, sumabog ito at naging isang mapanganib na lugar. Nagdaan ang panahon, si Ginkgo ay bumalik sa nayon upang magbigay ng tulong, at ipinakita ang epekto ng pagkawala ng Kumyaku. Ang mga bata sa nayon ay hamina, at ang buhay ng bundok ay unti-unting nawala. Si Ginkgo, bilang isang Mushi Master, ay nagbigay ng gamot at payo upang matulungan ang mga bata, ngunit ang mga tanong ng pag-asa at pagnanasa ni Taco ay nanatili. Binanggit ni Taco na nagkita na sila dati ni Ginkgo. At si Azana ang nagsabi kay Ginkgo na may nangyayaring kababalaghan sa lugar nila Taco. Si Taco naman ay hindi nakalimutan si Isaza at patuloy na naghihintay sa kanyang pagbabalik, ngunit sa isang mundo na puno ng pagbabago, hindi lahat ng bagay ay maaaring mabalik sa dati. Sa huli, si Ginkgo ay bumisita sa lawa ng master na catfish, at nagbigay pugay sa bundok na kanyang nakilala noon, isang bundok na katulad ng buhay ng tao, ay patuloy na nagbabago. Ito ang huling video para sa Season 1 ng anime series na Mushishi. Please like and subscribe and hit the notification bell para may notification kayo sa next recap ko ng second season and movie ng Mushishi.